Mr. Silent Channel. Kabanata 461 hanggang 470. Pagkatapos ay nakakita siya ng isang Dragon Claw, isang Golden Dragon Claw na mas malaki kaysa sa kanya, bawat kaliskis dito ay puno ng texture at bangis, at nakaharang ang kanyang Dragon Claw. Ngunit sa sandaling magkadikit ang magkabilang panig, ang dugo sa kanyang katawan ay muling nanginig ng marahas, at maging ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay bumuhos sa sandaling iyon. Nang sumunod na sandali ay nagbanggaan ang dalawa, nahulog sila mula sa langit. Gayunpaman, sa gulat na tingin ng lahat ng mga estudyante ng Sun Moon Royal Soul Master Academy. Ang kanilang ipinagmamalaki na henerasyon ng mga henyo, ang maliwanag na sagradong si Long Chen, na nasa ika-10 sa listahan ng mga batang henyo, ay dinurog mula sa himpapawid ng isang tao na nasa ilalim mismo. Boom! Ang maliwanag na sagradong dragon ay bumaba, ang kanyang mukha ay unang dumampi sa lupa. Direkta siyang idiniin ni Tang Wulan sa lupa. Ang mapanira na epekto ng Golden Dragon Claw ay hindi na ilabas sa ilalim ng kanyang kontrol, ngunit gayunpaman, direkta niyang nabigla si Long Chen, isang four-ring soul sect na may pinakamataas na martial spirit light sacred dragon. Natahimik ang buong audience, kahit walang soundproof shield, naririnig pa rin ang pagbagsak ng karayom. Bago magsimula ang laro, sinong mag-aakala na may gagawing ganitong eksena? Yan ang top 10 sa listahan ng mga batang henyo. Iyan ang sekta ng kaluluwa ng martial soul ng maliwanag na sagradong dragon. Face to face lang. Sa mata ng lahat, nang magbanggaan ang dalawang panig, tila sumuko na si Long Chen sa paglaban. Bumukas ng husto ang bakanteng pinto. Hinawakan ni Tang Wulan ang mga kuko ng dragon at ang kabilang kamay ay nakahawak sa kanyang ulo. Bumagsak ito sa langit at saka tumama sa lupa. Isa lang itong textbook-like air interception action. Ngunit dapat itong lumitaw sa mecha. Ang mga ekspresyon ng iba pang 5 tao sa Sun Moon Royal Soul Master Academy ay halos tumigas sa parehong oras. Hindi nila inasahan na ang pinakamalakas na kapitan ay matatalo ng ganoon kalungkot. Ang pinakamahalagang bagay ay nabigo sila nang hindi nauunawaan kung paano sila natalo. Si Tang Wulan ay hindi rin nagpakita ng matinding lakas, at sila ay natalo. Ito ang pinakaagrabyado. Umungol ka Dinky, at ang meteor hammer sa kanyang kamay ay gumalaw ng masigla. Ang malaking ulo ng martilyo, tulad ng bola ng kanyan, ay lumipad patungo sa direksyon ni Tang Wulan sa ilalim ng pangunguna ng kadena. Sa sandaling itinaas ni Tang Wulan ang kanyang kanang paa, sinipa niya si Long Chen sa gilid upang maiwasan siyang maapektuhan ng resulta ng labanan. Matapos mawalan ng malay, ang Panginoon ng Espiritu ay unti-unting maglalaho at magiging marupok. Kasabay ng pagsisimula ni Yu Dinky, lumingon ang katawan ni Jian Mochen, at ang malaking kalasag sa kanyang kamay ay umikot din at lumipad diretso sa Tang Wulan. Sabay na umatake ang dalawa. Ang batang babae ay sumigaw ng Guangzhou Chanjiao, at nagmamadaling lumabas mula sa likuran. Ang kanyang martial art spirit ay isang malaking palakol na may pattern ng tigre sa ibabaw ng palakol. Tumayo si Tang Wulan, sabay taas ng kanyang mga kamay, gumawa ng kamao sa kanyang kaliwang kamay at isang Golden Dragon Claw sa kanyang kanan. Boom! Bumangga ang kaliwang kamao sa meteor hammer. Isang dagandong ng ginto at bakal ang umalangaw-ngaw. Bahagyang nanginig ang katawan ni Tang Wulan, ngunit ang meteor hammer ay lumipad palabas na parang bola ng kanyan. Kasabay nito, ang kanyang nakataas na kanang kamay ay mahigpit na humawak sa matalim na gilid ng kalasag. Sa ibabaw ng kalasag, biglang tumunog ang isang dagandong ng tigre. Nayanig ang buong kalasag, at isang higanting tigre ang tumalon mula sa kalasag at dumiretso kay Tang Wulan para kagatin siya. Kaluluwa. Ang kanyang kaluluwa ay talagang nakatago sa kalasag. Sa oras na ito, dumating na rin si Guangzhou Tian, at tumalon siya, pumutok ang higanting palakol, at dumiretso kay Tang Wulan upang pugutan ng ulo. Sa harap ng ilang pag-atake ng sabay-sabay, hindi natakot si Tang Wulan. Ang chi at dugo sa katawan ay nagmamadali at ang gintong dragon na hindi nagkaroon ng pagkakataong gamitin bago bumagsak sa langit. Ang dagandong ng dragon, na mas makapal kaysa sa dagandong ng dragon mula kay Long Chen, ay namumulaklak sa pagsabog ng chi at dugo sa kanyang katawan. Ang higanting tigre ay hindi pa man tuluyang nagmamadaling bumaba, ito ay naging daloy ng liwanag sa dagandong ng mataas na tono ng dragon at bumalik sa kalasag. Ang mga kuko ng Golden Dragon ni Tang Wulan ay humigpit, nabasag at pinasigla ng mga espesyal na epekto. Biglang lumitaw ang mga bitek sa ibabaw ng Sky Tiger Shield ni Jian Mochen. Sa pagkabigla, ang ikatlong singsing ng espiritu sa katawan ni Jian Mochen ay kumikislap, at ang kalasag ay biglang nawala sa mga kamay ni Tang Wulan, na bumalik sa kanyang kontrol. Ang malaking palakol ni Guangzhou Tian ay sabay ding nahulog sa ulo ni Tang Wulan. Ding! Sa malutong na tunog. Si Guangzhou Tian ay lumipad ng patiwarik na parang electric shock, medyo namumulaklak ang mga bituin sa kalangitan, naitaboy ni Ye Xinglan si Guangzhou Tian gamit ang isang espada, at nahulog sa kalangitan. Si Tang Wulan ay hindi lumalaban mag-isa. Umatras si Guangzhou Tian, binawi ni Yu Dinky ang meteor hammer, ngunit hindi nagmamadali silang 5,
at ang kanilang mga ekspresyon ay naging medyo condensed. Nawala ang kapitan sa unang banggaan. Anong nangyari? Naging 6 on 5 lang, pero walang nakaisip. Mahinahong sinabi ni Zhu Liushuang, pansamantala akong mag-uutos sa ngalan ng kapitan. Mangyaring mag-ingat. Ang mga kaibigan ni Tang Wulan ay sumunod din sa kanya at lumapit sa kanya, nagharap sa isa't isa. Tinalo niya si Long Chen, ang Holy Dragon Soul Master of Light, agad na sinamantala, syempre hindi siya nagmamadali. Ngumiti si Xie at nagsabi, akala ko ito ay napakalakas, ito pala ay isang silver wax gun tip, na hindi dapat gamitin. Sinadya niyang malakas na sabi para marinig ito ng 5 tao sa tapat. Dahil napakapamilyar kay Tang Wulan, tiyak na alam niya na si Tang Wulan ay may malakas na kakayahan sa pagpigil laban sa lahat ng Soul Master na nagtataglay ng Dragon Spirit. Ito ay purong martial spirit suppression. Noong una, hindi naman masama si Long Chen. Kung siya ay handa, hindi siya matatalo ng ganoon kadali dahil sa kanyang cultivation base na nalampasan ng Tang Wulan. Ngunit ang pagsupil sa martial arts ay lumitaw sa kanyang nangungunang martial arts na Sagradong Dragon. It was really unexpected and caught off guard. Kaakibat ng malakas na pagsupil ni Tang Wulan sa kapangyarihan at dugo, nagawa nitong gumawa ng isang suntok. Maging sa pagtingin sa kalaban sa kabilang panig, lihim na tumango si Tang Wulan sa kanyang puso. Ang kapitan ay tinanggal. Wala sa kanila ang nagmamadaling naglunsad ng pag-atake. Nagawa nilang manatiling kalmado. Ito ay isang mahusay na sinanay na koponan, at ang kalaban ay may 2 4-ring Spirit Masters. Hindi madaling pakitunguhan. Ang pag-atake ni Jian Mochen ay nag-iwan ng malalim na impresyon kay Tang Wulan. Ang kanyang kalasag ay napakakatangian, at siya ay isang bihirang master ng espiritu na may kombinasyon ng opensa at depensa. Ang kalasag ay maaaring ipadala upang saktan ang mga tao, upang makipagtulungan sa kaluluwa, at kasabay nito, mayroon siyang kakayahan ng kaluluwa na ibalik ang kalasag sa kanyang tagiliran sa isang iglap, at maaaring baguhin ang pag-atake sa pagtatanggol anumang oras. Ang kombinasyong ito ay medyo maganda. Kahit na ang Meteor Hammer ay naitaboy niya, ang Meteor Hammer ni Yu Dingqi ay nag-iwan din ng malalim na impresyon kay Tang Wulan. Ang kanyang Meteor Hammer ay may espesyal na epekto sa pag-atake, na dapat ay isang pagkabigla. Umasa si Tang Wulan sa katawan ng ginintuang dragon upang lutisin ang pagkabigla, ngunit masakit pa rin ang kaliwang kamao. Ito ay hindi kasing dali upang labanan bilang tila. Tungkol naman sa Kwangzantian na iyon, para siyang berserker, babae siya. Ang malaking palakol ay mukhang halos mas malaki kaysa sa kanyang sariling figure. Kung hindi dahil sa paglipat ni Ye Xinglan, medyo mapapahiya si Tang Wulan na pigilan ito. Talagang good luck na maalis si Long Chen. Ngunit hindi kailanman iisipin ni Tang Wulan na magkakaroon sila ng potensyal na manalo. Tanging kung talagang talunin mo ang iyong kalaban ay tagumpay. Nakapatong ang kaliwang paa sa lupa, ang kanyang katawan ay parang masikip na bowstring. Sa sumunod na sandali, bigla siyang nagpapuwersa. Mabangis itong bumaril at dumiretso sa kalaban. Kung wala ang malakas na assault-type war spirit master ni Long Chen sa harapan, ang dapat gawin ngayon ni Tang Wulan ay lusutan ang formation. Ang natitira ay ibibigay sa aking kasama. Noong nagkita pa lang sila, nilagyan na siya ni Xu Lizi ng isang uhaw sa dugo na bean paste bag, at maaari niya itong kainin anumang oras upang ilagay ang kanyang sarili sa isang estadong uhaw sa dugo. Kung wala si Long Chen, hindi si Jian Mochen ang lumabas at tumayo sa harapan, kundi si Zhu Liushuang. Sa isang kislap ng kanyang anyo, siya ay nasa unahan ng koponan, at sa isang pagwagayway ng kanyang kanang kamay, isang malinaw na puting espada ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Malamig at biglang bumaba ang temperatura. Oy, ang Wa na ito at ang Tianshuang sword ni Teacher Wu ay may parehong pakulo at parehong kakayahan. Hinangaan ni Tang Wulan ang kanyang puso. Nagmamadaling umakyat si Zhu Liushuang upang salubungin si Tang Wulan sa sandaling ito. Kung ikukumpara sa mabagsik na puwersa ni Tang Wulan, mas naging matikas siya. Gamit ang bahagyang pag-indayog ng Wan Ice Sword sa kanyang kamay, bigla itong nanlamig, at isang malamig na liwanag ang agad na lumiwanag. Siya ay malinaw na higit sa 10 metro ang layo mula kay Tang Wulan. Nakarating na si Chill sa harap ni Tang Wulan. Mabilis na nag-react si Tang Wulan, kasama ang Golden Dragon Claw sa kanyang kanang kamay na may hawak na block sa kanyang harapan. Palad palabas. Ding! Sa malutong na tunog, tila may nabasag, at pagkatapos ay hindi mabilang na panginginig ang bumulaga sa kanyang harapan, ang lamig ay napakalakas, sa malakas na enerhiya at dugo ni Tang Wulan, nakaramdam ako ng kaunting paninigas. Dumating na si Zhu Liushuang, at nang makita niyang kumislap ang kanyang figure, ang ice sword sa kanyang kamay ay naging 3 anino ng espada, at itinuro nila ang noo, dibdib at ibabang bahagi ng tiyan ni Tang Wulan. Hatiin ang magaan na espada. Ibigay mo sa akin. Isang maliit na malamig na bituin ang namukadkad sa harap ni Tang Wulan, at ang malamig na bituin ay bumungad at naging isang mahiyaing lungsod. Ang 3 anino ng espada ay agad na napalibutan at binibigkas ng mga serye ng magagandang, ding at ding, na tunog.
Ang lamig ay tumatagos, si Tangwulan ay nagkrus ang kanyang mga braso sa kanyang harapan, ang kanyang dugo ay damaloy, at pilit na inalis ang ginaw, at pagkatapos ay sumugod. Hindi siya hinabol ni Zhu Liushuang, nanlamig ang kanyang mga mata, at tumingin siya sa batang babae na may hawak ding mahabang espada sa kanyang harapan. Star God Sword Technique. Hati-hati ang swordsmanship. Ang Star God Sword ni Ye Xinglan ay nakaturo paila sa lupa, ang kanyang mga mata ay kumikislap, at ang kanyang fighting spirit ay tumaas. Pareho sa dalawang swordsmanship na ito ay kabilang sa sariling nilikha ng mga espiritu, ngunit minana sa pamilya. Sikat na sikat ito noong sinaunang panahon. Ito ay ang pagkakaroon ng sword martial arts na itinuturing na isang mahiwagang kasanayan. Ang dalawang espada ay bihirang lumitaw sa mainland, ngunit sa oras na ito ay nagkita sila sa isa't isa. Paanong ang pangalawang anak na babae ay hindi sabik na subukan? Ginagamit ng Star God Sword Technique ang Starlight bilang pinagmulan nito at ginagawang mga espada ang langit na puno ng mga bituin. Ang paraan ng lightsaber ay batay sa yelo, at ang uri ng malamig na condensed ay ginagamit bilang lightsaber. Ang dalawa ay mahusay na manalo sa larangan, at kapag sila ay nagsama-sama, ito ay nakasalalay sa kung sino ang may mas malalim na cultivation base at kung sino ang may mas malakas na pangunawa sa espada. Tumalbog ang Star God Sword, unang naglunsad ng atake si Ye Xinglan, ang unang soul skill, Sword God Star. Ang maliit na liwanag ng bituin na iyon ay partikular na nakadikit, hindi lamang kumikinang ng maliwanag, ngunit malakas din. Pinisil ito ng sukdulan, parang espada lang, pero sa totoo lang, nabuo ito sa pinagsama-samang libu-libong espada. Winalis ni Zhu Liushuang ang Ice Sword sa kanyang kamay, at isang layer ng Ice Wheel Sword Curtain ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, at hindi ito kasing ganda ng pagwiwisik ng tubig. Nagpatuloy ang magandang tunog ng ding-ding, at ang dalawang panig ay nagsimulang magbanggaan ng marahas. Nalampasan ni Tangwulan ang block ni Zhu Liushuang at naabot ang kalaban. Ang unang target ay si Jian Mochen. Maliban kay Zhu Liushuang, siya lang ang pang-apat na ring. Ang martial arts spirit ni Jian Mochen ay tinatawag na Chanho Shield, na isang bihirang shield type na martial arts spirit na pinagsasama ang opensa at depensa. Kabilang sa shield martial arts, ito ay kabilang sa pinakamataas na antas. Ang mga espiritu na katugma ng kanyang mga martial spirit ay dapat na lahat ay tigre. Tugma sa Wan, na gumagawa ng mga mahimalang epekto. Pinagsama na niya ang dalawang espiritu, at nakita ni Tangwulan ang isa sa kanila kanina. Sa maikling panahon na ito, ang mga bitik sa ibabaw ng Chanho Shield ay nawala, ngunit si Jian Mochen ay tumingin kay Tangwulan ngunit puno pa rin ng pagbabantay, lalo na para sa kanyang kanang kamay na Golden Dragon Claw. Nilapitan siya ni Tangwulan nang makita niya, inihampas ni Jian Mochen ang kanyang kalasag sa kanyang harapan. Mahusay din siya sa depensa. Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan at ng kanyang mga kasama ay ang biglaang pagkislap ng lilang liwanag sa katawan ni Tangwulan, at pagkatapos, isang malaking bahagi ng asul na pilak na damo ang biglang bumangon mula sa lupa. Blue-silver spikes. Kung titingnan ang kanyang mga agresibong pag-atake kanina, sinong mag-aakala na ang ipinakita niya sa oras na ito ay talagang isang kasanayan sa pagkontrol ng grupo. For a time, nagmamadali ang lahat. Kasabay nito, ang katawan ay apektado at bahagyang naninigas. Dumating si Tangwulan sa harap ni Jian Mochen sa isang hakbang, ang gintong liwanag na kumikislap sa Golden Dragon Claw sa kanyang kanang kamay, dumiretso sa kanyang Chanho Shield at tinapik ito. Nagsimula sa isang asul at pilak na saksak, umaatake ng buong lakas. Hanggat ang Jian Mochen na ito ay matalo muli, ang tagumpay ng labanan ngayon ay maaaring napakahusay. Ungol, Dagandong. Dalawang Dagandong ang sabay na tumunog. Bagamat matigas si Jian Mochen, dalawang higanting tigre ang sabay na nagtapon sa kanyang kalasag ng tigre noong araw na iyon. Ang isa ay puno ng apoy, at ang isa naman ay puno ng nakasisilaw na gintong liwanag. Ito pala ay isang espiritu ng tigre na may katangiang apoy at isang katangiang magaan. Sabay na umatake ang dalawang tigre, at ang liwanag at apoy ay talagang nagdulot ng fusion effect, na nagbibigay kay Tangwulan ng pakiramdam ng banal na liwanag ni Lezengyo. Sa lakas ng impact, napaatras siya ng isang hakbang. Sinamantala rin ni Jian Mochen ang sitwasyon para makarecover, at kumuha ng litrato si Tian Hudan. Ang dalawang higanteng espiritong tigre ay binansagan sa kalasag ng sabay-sabay, na ginawang parang nabuhay ang kalasag, at direktang sinampal ito sa harap ni Tangwulan. Ang hindi alam ni Tangwulan ay ang Tiger Shield ni Jian Mochen ay pangunahing defensive. Kapag naglunsad siya ng isang pag-atake, maaari niyang pakilusan lamang ang isang kaluluwa, ngunit kapag siya ay nagtatanggol, dalawang kaluluwa ang maaaring mapakilos. Magsama-samang makikilos. Kasama ng kanyang sariling 4-ring level cultivation base, ang kanyang defensive power ay napakalakas. Isang malaking anino ng palakol ang agad na lumipad mula sa gilid ng kalasag, at dumating kay Tangwulan na kasing bilis ng kidlat. Keng! Hinarang ng Golden Dragon Claw ni Tangwulan ang pag-atake. Ang ikinagulat niya ay kahit hinarang niya ang palakol ay tumama pa rin
sa kanya ang matalim na aura mula sa higanteng palakol, hindi puro physical attack, kahit mental attack. Kasabay nito, isang dagandong ng tigre ang sumambulat, at ang ulo ng tigre sa palakol ay tila nabuhay, tulad ng sitwasyon na lumitaw sa kalasag ng tigre sa kalangitan noon, isang malaking hugis tigre na multo ang bumukas ng malaking bibig nito at kumagat sa ulo ni Tang Wulan. Kagawaran. Magaling guys. Nagtulungan talaga ang dalawang tao. Nang makita na si Tang Wulan ay hindi maiiwasan, biglang, ang kanyang katawan ay ganap na lumabag sa mga tuntunin ng pisika at lumipad ng baligtad, at ang talas ng palakol ng tigre at ang kagat ng ulo ng tigre ay nahulog sa bakanteng espasyo. Isang simple at tapat na figure ang lumitaw sa hindi kalayuan, na humihila ng isang asul na pilak na damo. Ang kabilang dulo ng blue-silver grass ay natural na nasa panig ni Tang Wulan. Habang umaatres si Tang Wulan, isang gintong liwanag din ang sumilay sa kanyang likuran. Isang bilog ng mga gulong ng bituin ang biglang lumitaw sa paanan ni Jian Mochen, at isang kadena ng mga kadena ng liwanag ng bituin ay nagkasalikop, na agad na naging dahilan upang hindi siya makagalaw. Kaagad pagkatapos, ang liwanag ng bituin ay sumabog na ang gulong ng bituin bilang angkor, ang palakol ng Sky Tiger na nahati ay biglang tumaob, at ang posisyon na iyon ay nagkataong kay Jian Mochen. Ang palakol ng Tianho ay nalaslas sa kalasag ng Tianho, dahil ang katawan ay naayos at hindi na kontrol ang kalasag, sumipa ang kalasag, at biglang nabasag si Jian Mochen. Si Weng Daimin, nakakakondensed pa lang ng 12-dosenang mga yelong sibat na lumilipad sa likuran, ay sabay nagamulong pabalik, lumipad sa lahat ng direksyon. Maging gulo. Feedback ng Starlight. Ginagamit ni Xu Xiaoyan ang kanyang pangalawang espiritong kakayahan, at isang nalilitong tingin ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kung mas ginagamit niya ang kanyang evolved Star Wheel Spirit ability, mas iba ang pakiramdam niya sa nauna. Tulad ng chain ng Star Wheel, ang ganap na itinatag na oras ay dapat nadagdagan mula sa orihinal na 1 segundo hanggang 1 segundo 5. Anuman ang maliit na pagtaas na ito, ang larangan ng digmaan ay mabilis na nagbabago, at ang buhay at kamatayan ay kadalasang matutukoy sa isang iglap. Ang feedback ng Starlight sa oras na ito ay nagparamdam sa kanya na hindi pa niya ganap na naipamalas ang kakayahan nitong espiritong kakayahan. Umatras si Tang Wulan at sumugod muli. Nang masuray-suray si Jian Mochen, dumating na siya ulit. Ang Golden Dragon Claw ay bumaril gamit ang isang claw, at tumama ito sa Sky Tiger Shield. Lumilitaw ang epekto ng pagdurog. Isang layer ng pinong bitek ang lumitaw sa ibabaw ng Tianho Shield sa isang iglap. Kung hindi dahil sa sobrang solid na katangian nito, magagawa nitong basagin ang kanyang martial spirit sa isang ito lamang. Si Jian Mochen ay bumulwak ng dugo at umatras, at napaupo sa lupa. Ibinunyag din ito sina Yu Dingqi, Huang Zhongtian at Weng Daimin sa likod nila. Bumaba mula sa langit ang mga grupo ng mga bowl ang apoy na may nakasisilaw na parabola mula sa likod ni Tang Wulan. Walang gaanong bowl ang apoy, 3 lang. Nahanap ko itong 3 taong magkahiwalay. Sakto lang ang timing. Hindi napigilan ng audience sa Arena of Souls na mapabuntong hininga nang makita ang 3 bowl ang apoy na ito, hindi ito mga ordinaryong bowl ang apoy. Ang bowl ang apoy ay ipinakita bilang isang kakaibang asul, at ang asul na apoy ay tila umaakit sa mga kaluluwa ng mga tao sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ito ay naglalaman ng pagtagos ng tubig, ang mabangis na apoy, at ang pagsalakay ng hangin. Pagsasama ng 3 elemento. Hindi ito ang orihinal na interspaced fusion, ngunit isang tunay na fusion. Ito ang tunay na kakayahan ni Guyu. Hindi siya lumahok sa nakaraang labanan, ngunit ginagamit ang Elemental Fusion Spirit ability na ito. Binigyan niya ng pangalan ng sarili niyang Free Element Fire, Lan Yan. Asul na bowl ang apoy. Nakita na rin ni Zhu Liushuang ang 3 bowl ang apoy, ngunit sa oras na ito ay wala siyang silbi. Sa mga tuntunin ng cultivation base, siya ay bahagyang mas mataas kaysa kay Ye Xinglan, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan nila ni Ye Xinglan ay isang spirit ring. Ngunit para sa pag-unawa sa swordsmanship at sa pagkakatugma sa pagitan niya at sa swordsmanship, mas mataas siya ng isang level kaysa kay Zhu Liushuang. Siya ay isang piling tao na nilinang sa panloob na patio ni Shrek. Gamit ang isang kamay na Star God Sword Technique, naramdaman na lamang ni Zhu Liushuang na ang kanyang katawan ay napapaligiran ng isang kalangitan na puno ng mga bituin, at mas mahirap itong makalusot. Walang makakakita na kung ang 3 grupo ng mga asul na bowl ang ito ay mahulog sa trio ni Yu Dingqi, malamang na hindi masyadong maganda ang resulta, at malamang na ang kalalabasan ng laro ay mapagpasyahan. Shrek Academy ay Shrek. Ang bawat individual ay hindi makatwirang malakas. Malinaw na ang cultivation base ay hindi mataas, ngunit tila ang soul power cultivation base ay hindi ang kanilang tunay na lakas. Ang lakas ni Tang Wulan, ang malakas na pag-atake ni Xu Xiaoyan, ang Star God Sword ni Ye Xinglan. Lahat ay nagulat sa mga manunood. Kung hindi napatay si Long Chen sa kanyang pagdating, maaaring magkaroon ng isa pang laban. Ngunit kung wala ang core ng team, ang Sun Moon Royal Soul Master Academy ay halatang dehado.
Sa sandaling ito, nagising si Long Chen mula sa pagkawala ng malay, ang kanyang bibig ay medyo baluktot, at ang kanyang leeg ay din. Napanood niya ang labanan sa field, at hindi pa rin niya lubos na naiintindihan kung paano siya natalo hanggang ngayon. Nakaka-frustrate talaga ito. Para akong sasabak sa malaking laban, pero may nangyaring mali sa loob ko, at biglang naputol ang circuit. Ito ay isang pagkawala sa kanyang sarili, hindi sa iba, at syempre siya ay napakalinaw tungkol sa kahalagahan ng larong ito sa akademya. Kung matalo ang larong ito, napakalaki ng dagok sa kanya. Pero may tiwala siya sa mga partner niya. Bagamat siya ang kapitan, hindi siya ang pinakamalakas na kapangyarihang panlaban sa koponan, at hindi rin ito ang koponan na higit nilang pinagkakatiwalaan. Dapat manalo ka. Chanho, dumudugo pa rin ang bibig ni Jian Mochen, pero sumigaw siya ng malakas. Hinampas ni Kwang Zantian ang Tiger Axe sa kanyang kamay, ngunit ang target ay hindi si Tang Wulen o sinuman mula sa Shrek Academy, kundi si Jian Mochen na nasa hindi kalayuan sa kanyang harapan. Tumilapon din si Jian Mochen Tian Tiger Shield. Bumangga ang kalasag sa malaking palakol. Sa isang iglap, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Sumabog ang mga agos ng liwanag, at ipinanganak ang isang higanting tigre na puti ang buong katawan at naglalabas ng malakas na liwanag na may mga pakpak sa likod nito. Sina Jian Mochen at Kwang Zantian ay parehong nawala. Sa sandaling lumitaw ang higanting tigre, tumayo ito sa harap ng tatlong asol na bowl ang apoy. Boom, boom, boom. Ang tatlong bowl ang apoy ay sunod-sunod na sumabog, at ang asol na apoy ay mukhang lubhang nakasisilaw. Nagliyab ang katawan ng higanting tigre, at direktang tumagos ang apoy sa katawan nito. Ang higanting tigre ay umungal sa sakit, ngunit hindi nagtagal, higit sa kalahati ng sarili ay naging asol. One Fusion Skills. Walang alinlangan, ang Chanho Shield ni Jian Mochen at ang Chanho Axe ni Kwang Zantian ay nagpakita ng Martial Soul Fusion Technique. Ipinatawag ni Chanho, ito ang pangalan ng kanilang martial arts fusion skills. Gayunpaman, ang aura ng Chanho na ito ay napakalakas na nagdurusa ito sa pagsunog ng tatlong asol na bowl ang apoy, at ang katawan nito ay naging transparent sa bilis na nakikita ng mata. Malinaw, ang sarili nitong enerhiya ay natupok ng malaking margin. Ipinapakita nito kung gaano kakilakilabot ang tatlong asol na bowl ang apoy. Bumangon si Tang Wulan, kumikislap ang gintong liwanag sa kanyang mga mata. Ang chi at dugo sa katawan ay bumangon laban sa malas, at ang Golden Dragon Claw sa kanyang kanang kamay ay nagliwanag ng mga bituin. Ang gintong liwanag na lugar ay unang lumitaw sa palad, at ang mga kaliskis ay mabilis na gamulong, nagiging sandata sa bisig, na sumasakop sa kanang bisig at palad. Battle Armor. Ang referee na nakasuot ng 3-character Battle Armor ay bumulaga. Ito ba ay isang 2-word Battle Armor? Hindi ito 2-character, paano niya nakaya ang 2-character Battle Armor sa murang edad? Ito ay malinaw na isang Battle Armor na napik mula sa animate na metal. Bagamat hinihigop niya ang kanyang lakas sa kanyang puso upang makipagkompetensya sa Shrek Academy, nang makita niya at ng mga matataas na opisyal ng Sun Moon Royal Soul Master Academy ang Spirit Metal Battle Armor sa kamay ni Tang Wulan, hindi nila napigil ang manahimik. Kung hindi lang nila kaya, hindi pa sila ganoon kasakit, ang punto, hindi nila naisip. Anong uri ng pangangatawan ang kailangan para matagumpay na may sama ang isang Battle Armor sa ganoong edad? Ang paglikha ng isang Spirit Metal Battle Armor ay imposible nang wala ang bawat sub-professional na antas 5 o mas mataas. Lalo na ang pag-forging, kakailanganin itong maging level 6. Ngunit ang bilang ng mga forging master sa itaas ng level 6 ay kakaunti. Ayon sa mga tuntunin sa pagtuturo ng akademya, ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring umasa sa mga panlabas na puwersa, at maaari lamang isagawa sa pagitan ng mga mag-aaral. Kung hindi, sa mas maraming panlabas na puwersa, halos imposible na maging isang tunay na master ng sandata sa hinaharap. Sa mundo ng Armor Master, may nakatagong panuntunan. Sa panahon ng 4 na proseso ng pagdidisenyo, paggawa, pagkukumpuni at pagpapanday ng 2 karakter na sandata sa labanan. Ang mga kukumplito sa iba pang proseso para sa Battle Armor Master ay dapat magkaroon ng cultivation base na hindi maaaring lumampas sa Spirit Ring ng Battle Armor Master ng higit sa 3 taong gulang. Sa ganitong paraan lamang, kung ang lahat ay magkatulad sa sigla, dugo at hininga, sila ay tunay na makakalikha ng sandata ng labanan na maaaring pagsamahin ng isang Soul Master. Dahil ang 2 karakter na Battle Armor ay talagang ang pinakakritikal na hakbang upang maging isang Battle Armor Master, upang ganap na isama ang Battle Armor sa sarili at gawing bahagi ng katawan. Sa proseso ng pagsasanib, ang bawat detalye ng problema ay maaaring maging sanhi ng pagkatalo sa laro. Kapag ang 2 karakter ay tumama sa 3 karakter, ito ay mas madali, at ang ilang mga panlabas na puwersa ay maaaring gamitin. Ang dahilan kung bakit kakaunti ang Battle Armor Masters ay may malaking kaugnayan sa limitasyon ng 2 karakter na Battle Armor. Ang one-word Battle Armor ay walang ganitong paghihigpit, ngunit si Tang Wulan ay hindi ordinaryong one-word Battle Armor. Ang one-word Battle Armor na gawa sa animate metal ay talagang ang prototype ng future two-word Battle Armor at hindi maaaring palitan. Kasabay nito, dapat itong isama sa katawan.
Sa makatuwid, ang mga paghihigpit nito ay eksaktong kapareho ng dalawang character na battle armor. Sa madaling salita, si Tang Wulan mismo ay dapat na lumahok sa isa sa mga produksyon ng espiritual na metal na panlaban na armor na ito, at sa parehong oras, ang taong tumulong sa kanya na kumpletuhin ang iba pang mga item ay hindi dapat mas matanda sa kanya ng 3 taon o higit pa, at ang antas ng paglilinang ay hindi dapat magkaiba. Higit sa isang singsing. Sa kanilang edad, ang gayong mga paghihigpit ay masyadong problemado. Nangangahulugan ito na hindi lamang siya malakas sa kanyang sarili, ngunit mayroon ding isang grupo ng mga kapantay na may napakalakas na vice professional sa paligid niya. Ito ang pinaka-nakakatakot na lugar. Bagamat isang piraso lang ang kanyang battle armor, sapat na ang ganoong panimula upang mabigla ang buong Sun Moon Royal Soul Master Academy. Dito, walang nag-isip na gumawa ng ganoong build para sa mga estudyante, dahil sa mata ng mga guro ng Sun Moon Royal Spirit Master Academy, imposible lang itong makumplito. Katulad ng naisip nila ni Wu Si Duo. Ngunit nagtagumpay si Tang Wulan at ang iba pa, at ang sandata ng labanan ay nasa harapan nila. Ang mga katotohanan ay nagpapatunay sa lahat. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay umalangaw sa buong audience, ginawang arko ni Tang Wulan ang kanyang mga kamay at itinulak palabas sa kanyang harapan, ang gintong dragon ay nakakagulat. Ang malaking gintong ulo ng dragon at ang Chanho na naging ilusyon ay marahas na nagbanggaan sa isa't isa. Si Chanho ay umungal at umungal, ang kanyang mga pakpak ay kumikislap ng husto sa kanyang likuran. Si Tang Wulan ay nasa himpapawid pa rin. Nakakagulat ang Golden Dragon. Sa pagharap sa martial arts fusion skills, marahil ang ibang mga Soul Master ay matatakot at mabigla, ngunit nakaharap na niya ito ng maraming beses. Mula sa unang pagharap ko sa Ice and Snow Forest, dumanas ako ng malaking pagkawala, at kalaunan ay hinarap ko ang sariling martial arts fusion ni Wu Si Duo, ang Netherworld White Tiger. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ang Chanho sa kanyang harapan ay pinagsamang dalawang Soul Master, at mas malakas pa rin ito kaysa sa Nether White Tiger ni Wu Si Duo. Ngunit ang kasalukuyang Tang Wulan ay hindi nakatulad ng dati. Hindi banggitin ang pagpapabuti ng base ng paglilinang, ang lakas ng katawan, ang kapangyarihan ng chi at dugo, pabayaan kung gaano ito kalakas. May panghina na naman ang asul na bowl ang apoy sa harapan. Nang mawala ang ulo ng gintong dragon, sa araw na iyon ay nawala rin ang tigre, at dalawang figure ang nahulog mula sa langit. Ito. Ang eksenang ito ay nagdulot ng higit sa 100,000 katao sa audience, at hindi ko alam kung gaano karaming tao sa harap ng Soul Guide TV ang parehong natulala. Ito ay grupo lamang ng 14 o 5 taong gulang na mga bata. Sobrang lakas na nang ipinakita nilang lakas, sobrang lakas. Ang pangatlong ring cultivation days ay maaari talagang harangan ng martial soul fusion skills. Sinasabing makapangyarihan ang Shrek Academy, ngunit kakaunti pa rin ang talagang nakakaalam kung gaano kalakas ang Shrek Academy. Sa oras na ito, ginamit ni Tang Wulan ang kanyang sariling lakas upang patunayan sa mga tao na ang maliit na halimaw na nilinang ng Shrek Academy gaano sila katigas. Maging ito ay ang kanilang sariling lakas o timing, silang lahat ay perpekto. Ang kapitan ay talagang nagiging mas nangingibabaw. Umalangaw-ngaw sa hangin ang boses ni Xe. Ang kanyang Shadow Dragon Dagger ay tahimik na nakapasok kay Weng Daimin. Nang ang atensyon ng lahat ay nasa Tang Wulan, tahimik na siyang naglakad sa likod ng kaaway. Sa oras na ito, ang parehong mga braso ay naka-extend ng sabay, at sila ay ipinasok sa Weng Daimin at Yu Dingqi ayon sa pagkakabanggit. Oras na para tapusin ang laban. Ang dalawang gumamit ng martial soul fusion technique ay tiyak na nagdusa ng malaking kawalan sa kanilang cultivation. Pagkatapos malutas ang dalawang ito, ang laro ay tapos na. Kumuha ng buong marka. Si Xe ay lumitaw na parang multo, at si Yu Dingqi ay nabigla kay Tang Wulan noon, at malapit ng saksakin. Sa sandaling ito, isang sigaw ang nagmula sa bibig ni Weng Daimin, at isang yelong pader ang lumitaw at pagkatapos ay sumabog kaagad. Pinilit ng marahas na puwersa ng pagsabog si Xe na lumipad palabas. Liu Shuang. Sigaw ni Weng Daimin, at pagkatapos ay nakita niya ang bughaw na liwanag na nagmula sa kanyang buong katawan, at ibinuko niya ang kanyang mga braso at umindayog ng diretsyo, na parang isang diwata na umaakyat sa langit. Lumiwanag din ang katawan ni Zhu Liu Shuang, at ang parehong asul na liwanag ay kumikislap. Ang Star God Sword ay tumusok, ngunit naramdaman ni Ye Xinglan na parang tinusok siya sa kawalan. Sa susunod na sandali, lumitaw ang katawan ni Zhu Liu Shuang. Sa ere, nag-overlap sila ni Weng Daimin. Sa pagkakataong ito, kahit si Tang Wulan, nakakalipag lang at may maputlang mukha, ay hindi napigil ang lumaki ang kanyang mga mata. Ano ang ginagawa mo? Ang pangalawang martial soul fusion skill. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit sigurado ang Sun Moon Royal Soul Master Academy na ang buong liga ay magsasahimpapawid ng laro. Mayaman talaga ang background ng mga tao. Kung hindi dahil sa matingkad na Sacred Dragon Soul Master na si Long Chen na pigilan lamang ng kanyang sarili, kasama ng dalawang set ng martial arts fusion skills na ito, sa kanilang edad, talagang super competitive sila. Sa kalangitan, dalawang asul na figure ang magkakapatong at nagiging mas malaki. Nag-transform sa isang babaeng nakasuot ng asul na damit, may hawak na asul na mahabang espada, mas matangkad sa 2 metro.
Isang bilog ng mga puting gulong ng yelo ang lumitaw sa likod ng kanyang ulo upang paalisin siya, at ang kanyang hitsura ay may mga pakinabang nina Zhu Liushuang at Wang Daimin sa parehong oras. Siya ay nagpakita lamang, at ang temperatura ng buong Arena of Souls ay tila nagsimulang bumaba ng husto. Sa mga tuntunin ng intensity, ito ay malayo pa rin sa nakaraang Chanho. Isa lang ang ibig sabihin nito, iyon ay, napakataas ng kanilang martial arts fusion degree. One Fusion Skills, Diyosa ng Yelo at Nyebe. Ang tunay na pumatay sa Sun Moon Royal Soul Master Academy. Maliwanag na bituin. Mga bituin na nagniningning sa langit, nagniningning ang liwanag ng bituin, ang tanging Panteria. Bumagsak ang ginintuang liwanag at sumanib sa katawan ng Diyosa ng Yelo at Nyebe, ganap na natatag, at ang asul na katawan ay agad na naging ginto at tumigas sa hangin. Isang grupo ng mga maliliwanag na bituin ang nahulog mula sa langit, ang pangatlong espiritong kakayahan ni Ye Xinglan, ang Sword Star ay nahulog. Sa sandaling ang Diyosa ng Yelo at Nyebe ay naging ginto, ang bituin ng espada ay dumating na, at ang pagtutulungan ay hindi walang lihim na pag-unawa. Keng! Ang liwanag ng bituin ay tumalbog, at ang ginto ay kumupas. Ang Diyosa ng Yelo at Nyebe ay lumulutang pa rin sa himpapawid, naramdaman na lamang ni Ye Xinglan na ang kanyang pinutol noon ay parang isang malaking bato ng yelo, hindi makayanan, sa wakas ay nagbago ang kanyang mukha. Ang fusion ng kanilang martial arts fusion skills ay malamang na higit sa 80%. Ang intensity na ito ay mas mababa kaysa sa one-word battle armor master na si Yanfeng na nilabanan nila noong araw na iyon ng walang lakas na lumaban. Gamit ang isang alo ng mahabang espada sa kamay ng Diyosa ng Yelo at Nyebe, tatlong asul na ilaw ang nahulog mula sa langit, na nahati ang espada ng liwanag. Ito ay ganap na naiiba sa paraan ng lightsaber na ginamit noon ni Zhu Liushuang. Bumagsak ang napakalamig na lamig mula sa langit, at hindi pa dumating ang liwanag ng espada, ngunit nakakatakot na. Ang tatlong sword lights ay nakaturo kay Tang Wulan, Ye Xinglan at Xu Xiaoyan ayon sa pagkakabanggit. Ito ang tatlong taong sa tingin nila ay ang pinakabanta. Isang figure ang pumailanglang, nakaharang sa isa sa mga ilaw ng espada, at ang figure ay agad na nadodge ng mga ilaw ng espada, ngunit umasa rin ito sa sarili nitong paglaban upang puwersahang lutisin ang isang suntok. Sunod-sunod na bulala sa mga kinatatayuan. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang kompetisyon. Hindi talaga pwedeng mamatay. Ngunit sa lalong madaling panahon nakita nila na ang sirang figure ay lumitaw na map atlas sa kabilang panig, at si XCXC ang gumamit ng kanyang shadow clone upang harangan ang suntok na umatake kay Xu Xiaoyan ng buong lakas. Nakain na ni Tang Wulan ang uhaw sa dugo na bean paste nang lumitaw ang Diyosa ng Yelo at Nyebe, at muling nanginginig ang gintong dragon. Boom! Ang ulo ng dragon ay bumagsak, ang buong katawan ay nagniningning sa asul na liwanag, at ang kanyang buong katawan ay direktang nabasag at lumipad palabas. Ang Star Divine Sword ni Ye Xinglan ay kumikinang ng maliwanag, at ang sitwasyon ay mas malala kaysa sa kanya. Nagmamadaling umakyat si Xu Lizhi at ginamit ang kanyang kaluluwa para tulungan siyang harangan ang bahagi ng resulta. Namumula ang mga mata ni Xu Lizhi, at malapit na siyang magmadaling umahan. Iwan mo na sa amin. Isang malamig na boses ang umalangaw sa kanyang mga tainga, at pagkatapos ay hinawakan ng isang kamay ang kanyang balikat. Ang pilak na liwanag ay kumikislap, at ang figure ni Guyu ay lumitaw sa tabi ni Tang Wulan. Ang mga kasanayan sa pagsasanib ng martial arts ay hindi lamang para sa kanila. Gaya ng sinabi niya, niyakap na niya si Tang Wulan, na ang katawan ay nanginginig na may dugo mula sa likod. Isang mahinang ugong ang tila naging sanhi ng matinding panginginig ng buong Great Fighting Arena. Ang asul na liwanag na tumatagos pa rin kay Tang Wulan ay agad na nawala, at si Guyu ay naghiwalay ng halo, at sa kanyang yakap, mabilis itong sumanib sa katawan ni Tang Wulan. Pula, asul, dilaw, berde, ginto, pilak, at itim. Ang 7 kulay na sinag ng liwanag ay naging mga piraso ng liwanag, na mabilis na pumulupot sa katawan ni Tang Wulan at sumanib sa kanyang katawan. Ang Diyosa ng Yelo at Nyebe sa kalangitan ay pumutol ng walang pag-aalinlangan, at ang asul na liwanag ay bumaba mula sa langit at bumagsak sa makulay na kinang. Ngunit ang kakaiba ay pagkatapos na makapasok sa hanay ng makulay na banda ng liwanag, ang malakas na asul na ilaw ng espada ay talagang gumuho ng makulay na liwanag. Mabilis na lumabas ang mga piraso ng kaliskis mula sa ibabaw ng katawan ni Tang Wulan. Ang mga kaliskis ay hindi ang kanyang orihinal na ginintoang kulay, ngunit lumitaw sa 7 kulay. Isang hininga ng walang kapantay na kamahalan ang lumitaw din. Ang maliwanag na sagradong Dragon Soul Master na si Long Chen sa gilid ay umupo sa lupa sa harap nitong nakakatakot na Long Wei, ang kanyang katawan ay nanginginig ng hindi mapigilan. May nararamdaman pang gumagapang para dito. Ang mga kaliskis ay unti-unting naging transparent at makapal habang ito ay naging 7 kulay. Ang buong katawan ni Tang Wulan ay nababalot ng kaliskis, na parang nakasuot siya ng patong ng baluti. Ang mabangis na dagandong ng dragon ay puno ng diwa ng pagtingin sa mundo. Makukulay na pagsabog, ang itim na buhok ni Tang Wulan ay lumipad, at mayroong isang layer ng 7 kulay sa kanyang mga mata. Sa kaibuturan ng kanyang isipan, lumitaw ang mga kakaibang larawan, tulad ng hindi mabilang na malalaking kaluluwang hayop na sumasamba. Ang layunin ng kanilang pagsamba ay ang kanilang sarili.
Ang battle armor sa kanyang kanang kamay ay ginawa rin sa 7 kulay, ngunit hindi maramdaman ni Tang Wulan ang kanyang kasalukuyang antas, ngunit naramdaman niya na ang lahat ng bagay sa paligid niya ay tila walang halaga. Dumating ang Diyosa ng Yelo at Nyebe, at bumagsak ang asul na mahabang katawan ng espada, ng buong suntok. Ang espasyo sa paligid ng katawan ni Tang Wulan ay tila nagyelo at tumigas, at ang napakababang temperatura ay naging sanhi ng kanyang paghinga na maging ice calm. Keng! Ang makulay na mga kuko ng dragon ay umangat at hinawakan ang asul na espadang yelo. Pop! Nabasag ang espada ng yelo at naging mga pira-piraso. Walang kamalay-malay na ibinaba ni Tang Wulan ang kanyang kanang kamao. Ikaw ay maawin. Isang figure ang nahulog mula sa langit, na may nagniningning na kinang, na humaharang sa mga makukulay na kamao. Boom! Si Tang Wulan ay hindi gumagalaw, at ang figure na hamarang sa kanya ay umaaligid din sa hangin, ngunit ang kanyang kamao ay naging 7 kulay, at pagkatapos, mayroong 7 sunod-sunod na dagandong. Bawat dagandong ay nanginginig ang kanyang katawan. Referee, Free Character Brawler. Oo, ang taong hamarang sa pag-atake ni Tang Wulan ay ang referee ng larong ito, ang Free Character Battle Armor Master. Nang nabasag ang espada ng Diyosa ng Yelo at Nyebe sa kamay ni Tang Wulan, sumama ang pakiramdam niya. Hindi ko maiwasang gumawa ng hakbang. Kung hindi ako gumawa ng hakbang, natatakot ako na may malaking mangyari. Ngunit hindi niya inaasahan na ang banggaan ng kamao na ito, kasama ang kanyang Free Character Battle Armor at ang titulong Daoluo Level Cultivation Base, nakaramdam din siya ng palpitation ng puso, ang 7 pagsabog mula sa kanyang kamay, iyon ay magkaibang katangian. Sumabog ang kilabot. Isa itong martial arts fusion skill na nilikha ng 2 singsing na bata. Anong antas ng kakilakilabot ang kailangang makamit ng kanilang pagsasama upang makabuo ng napakalakas na kapangyarihang opens iba? Ang asul na halo ay kumupas, sina Zhu Liushuang at Weng Daimin ay nahulog mula sa langit, at ang 2 anak na babae ay wala nang pakialam sa oras na ito. Nang mabasag ang espada ng Diyosa ng Yelo at Nyebe, naramdaman nila ang isang nakakatakot na pamimilit na damay-kit sa kanilang sariling mga buto. Sinasabi sa kanila ng Intuit Ayon na kung hindi dahil sa guro ang kikilos, maaaring sila ay talagang mamatay. Anong klaseng martial soul fusion skill yan? Ang makulay na figure ay umangat sa langit, at humiwalay si Guyu sa likod ni Tang Wulan. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang ni Tang Wulan na ang kanyang buong katawan ay nawala ng laman sa isang iglap, na parang isang shell na lang ang natitira sa kanya. Tanging ang selyo ng Golden Dragon King lamang ang nanginginig ng husto, at ang ika-4 na selyo ay tila lumuwag, at tila may ilang pumipintig na puwersa na tumatama sa selyo mula sa loob palabas. Sumugod si Xu Xiaoyan upang suportahan si Guyu, na namumutla at halos gumuho, at si Xi ay sumugod upang suportahan si Tang Wulan. Kinagat ni Tang Wulan ang kanyang mga ngipin at tinanong ang Free Character Battle Armor Master na lumulutang sa hangin, nanalo ba tayo? Ang simpleng 5 salita ay umalangaw sa buong Sun Moon Royal Soul Master Academy Great Fighting Arena. Nanalo ba tayo? Ito ay lubos na inaasahan. Ano ang kinahinatnan ng labanang ito na matatawag na pinakamalakas na banggaan ng kabataang henerasyon? Walang duda. Ang maliwanag na sagradong Dragon Soul Master, Martial Soul Fusion Skill na Chanho, Martial Soul Fusion Skill na Yellow at Snow Goddess. Pero, nawala pa rin. Ang pagkawala ay lubusan, nang walang anumang pananabik. Maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan ng iyong Martial Soul Fusion Skill? Tanong ng Free Character Battle Armor Master. Si Tang Wulan ay natigilan, ang kanyang pangalan. Hindi niya talaga alam kung ano ang pangalan niya. Pagkatapos ng unang paggamit, sila ni Guyu ay nakoma sa mahabang panahon, at hindi na sila nang ahas na subukang muli nang magising sila. Ngayon ang pangalawang pagkakataon, marahil dahil sa ilang adaptasyon, kasama ng pagpapabuti ng lakas, hindi sila nahimatay sa unang pagkakataon. Pero itong pangalan, hindi ko pa naiisip. Pagbabago ng banal na dragon. Ang medyo paos na boses ni Guyu ay tumunog. Pagbabago ni Shenlang. Ang Free Character Battle Armor Master ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, ikaw ay nanalo. Ngumiti si Tang Wulan, pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kanang kamay at kumaway sa mga tahimik ng audience sa stand. Kalmado at mapagmataas. Sa wakas ay inilagay ang isang hintuturo sa kanyang mga labi, gumawa ng isang tahimik na kilos. Hinawakan ni Xi ang kanyang braso at mabilis na lumabas. Kung hindi siya aalis, maaari niyang lunurin ang mga ito ng isang subo ng Bamubula, karapat-dapat ka talagang maging isang mahilig sa pagkain. Nagtatakang nagtanong si Tang Wulan, paano mo nasabi ito? Inilibot ni Xi ang kanyang mga mata, masyado kang mabigat, hindi mo ba naiintindihan? Hindi umimik si Tang Wulan, at tahimik na idiniin siya. Muling iginala ni Xi ang kanyang mga mata. Lumingon si Tang Wulan para tingnan si Guyu. Nakapikit na si Guyu sa oras na ito, at karamihan sa kanyang bigat ay nasa Xu Xiaoyan. Shenlang Transformation ba talaga ang tawag dito? Pansamantala mo itong ginawa. Binuksan ni Guyu ang kanyang mga mata, tumingin sa kanya, at bamulong, nagbago si Shenlang, unang nagbago, si Shenlang ay unang nagising. Nagulat na sabi ni Tang Wulan, may pangalawang pagbabago ba? Mahinang sinabi ni Guyu, siyam na pagbabago sa dragon.
Medyo kakaiba ang ekspresyon ni Tang Wulan, ngunit napakahina nito kaya hindi na siya nagtanong pa. Saan man dumaan ang 6 na tao, ang mga guro at estudyante ng Sun Moon Royal Soul Master Academy ay tumingin sa kanila na may komplikadong mga mata. Hindi mahalaga kung gaano sila ayaw aminin, dapat nilang kilalanin ang lakas ng mga estudyanteng ito mula sa Shrek Academy. 6 verses 6, na may 3 4-ring Spirit Master sa kanyang tagiliran at 2 pares ng Martial Soul Fusion Skills, natalo pa rin siya. Nawala ng tuluyan. Tulad ng sinabi ng unang nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakita nila ang agwat, ang tunay na agwat. Halos hindi na sumakay sa elevator, at tuluyang nakalabas sa Sun Moon Royal Soul Master Academy. Tila may patong na bakal sa himpapawid ng Mingdo, at laking gulat nila nang lumabas sila ng gate ng Academy. Sa labas ng gate ng Sun Moon Royal Soul Master Academy, napapaligiran na ito ng mga tao. Ngayon lang, sinakop ng larong ito ang lahat ng malalaking screen ng Mingdo, sa bahay man o sa mga pampublikong lugar. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang nakasaksi sa juvenile level matchup na ito. Gustong makita ng mga tao sa malapit sa kanilang mga mata kung ano ang hitsura ng 6 na kabataang lalaki at babae ng Shrek Academy, kung gaano sila kalakas. Huminga siya ng malalim, kumain siya ng isa pang recovery Big Bon. Kinagat ni Tang Wulan ang kanyang mga ngipin upang pigilan ang kahinaan na alisin ang kanyang kamalayan. Ipinikit na ni Guyu ang kanyang mga mata, hindi alam na gising pa ang kanyang kamalayan. Buti sana kung may sasakyan ngayon. Palihim na bumantong hininga si Tang Wulan sa kanyang puso, ngunit sa kasamaang palad, ang kanilang sasakyan ay itinapon sa highway. Habang siya ay bumubuntong hininga, biglang, isang sinag ng liwanag ang bumagsak mula sa langit, at isang naka-streamline na sasakyang ginagabayan ng kaluluwa ang bumusina pababa mula sa himpapawid at tuloy-tuloy na huminto sa harapan nila. Bumukas ang pinto, at isang malamig na boses ang nagmula sa loob, "Pumasok ka." Isa itong dance teacher. No need to say anything, sunod-sunod na nagsiksikan ang 6 na tao sa sasakyan. Ang high altitude na lumilipad na kotse na minamaneho ni Wu Changkong ay may sapat na upuan. Kahit medyo kinakabahan silang 6 ay kaya pa rin nila itong i-accommodate. Sumara ang pinto, biglang bumilis ang napakabilis na sasakyan, pumailang lang, at sumugod sa ere. Sun Moon Royal Soul Master Academy, High-Level Meeting Room. Pag-usapan natin ito, ano ang iniisip mo tungkol sa laro ngayon? Umupo ang matanda sa pangunahing upuan at sinabing may malungkot na mukha. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Bumantong hininga ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaupo sa unang pwesto sa ilalim niya, ano man ang ating espiritu at personal na lakas, dapat ay nanalo tayo. Gayunpaman, ang huling resulta ay natalo pa rin. Sa 6 na Spirit Master ng kalaban, ang isa ay isang food type na Spirit Master na may 5 pangunahing kapangyarihan sa pakikipaglaban lamang. Ang pinakakapansin-pansin ay si Tang Wulan. Ito ay tiyak dahil siya pa rin ang natalo, hanggang ngayon, si Chen, hanggang ngayon ay natalo pa rin si Ai Long. Hindi ko maintindihan kung bakit napakabilis na natalo si Long Chen. Tinanong ko lang si Long Chen. Sinabi ni Long Chen na nang harapin niya ang Tang Wulan na ito, ang kanyang kapangyarihan sa kaluluwa ay tila umuurong na parang takot, na naging dahilan upang hindi niya maisigawa ang kanyang tunay na pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Lalo na sa huli, nang ipinakita nila ang 7 kulay na Martial Soul Fusion Technique na iyon, ang kanilang mapang-api na kapangyarihan ay mas malakas. Ito ay tila isang puwersa tulad ng pamimilit. Muling nagsalita ang matanda, hindi ito pamimilit, dapat ay ang pagsugpo sa mga Martial Souls. Ang parehong uri ng Martial Soul, ang pagsupil sa mga nasa ibaba ng mga nakatataas. Paano ito posible? Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng maraming senior na naruroon sa Sun Moon Royal Soul Master Academy ay napuno ng hindi kapani-paniwalang mga kulay. Oo, paano kaya ito? Ang Martial Soul ni Long Chen ay isang maliwanag na sagradong dragon. Iyon ang nangungunang pag-iraw sa martial arts, at isa na itong mutant martial arts. Hindi nila alam kung gaano karaming effort ang kailangan para makuha ito sa Sun Moon Royal Soul Master Academy. Sa orihinal, ang layunin ni Long Chen ay Shrek Academy, at ginamit nila ang pinakamahusay na mapagkukunan upang maakit siya. Sa mga Dragon Soul Beast, ang kanyang maliwanag na sagradong dragon ay dapat na ang sumikat. Paano magkakaroon ng kaluluwa ng dragon na mas mahusay kaysa sa kanya? Nasa harapan natin ang mga katotohanan, at hindi natin matitiis ang ating hindi paniniwala. Ang Martial Soul ni Tang Wulan ay dapat magmula sa parehong linya ng Bright Sacred Dragon, ngunit mas malakas pa ito. Maraming uri ng Dragon Martial Souls, at ito ay katulad ng hayop sa Stardew Great Forest. God, ang level nito ay dapat na mas mataas sa Light Sacred. Malumanay na sabi ng matanda na laging nasa estado ng pag-iisip ang mga mata. Bilang din ng Sun Moon Royal Soul Master Academy, malaking dagok sa kanya ang labanan ngayon. Gayunpaman, bilang karagdagan sa sakit, ang dulot ng suntok ay higit na pag-iisip tungkol sa agwat sa pagitan ng bawat isa. Ang kabataang henerasyon ng Sun Moon Royal Soul Master Academy ay binigyan niya ng mataas na pag-asa. Mayroon talagang isa pang tao sa 6 na tao na grupong ito, na may kabuuang 7 tao.
Tinatawag silang Yaoshi 7 Stars, umaasa na maaari nilang katawanin ang Sun Moon Royal sa hinaharap. Naglalaban ang Soul Master Academy at Shrek Academy. Ngunit bago lumabas sa entablado ang Yaoshi 7 Stars, hinamon sila ng Shrek Academy at natalo sila. This must be a conspiracy, it must be Shrek Academy knowing that we have such a team, specifically targeted, kaya matatalo. Sinabi mo na ang tao sa Stardew Great Forest ay ang Golden-Eyed Black Dragon King Beast God Emperor Tian, tama ba? Tanong ng isang matandang Academy Senior. Tumango ang matanda, siya nga. Ang dahilan kung bakit hindi nawasak sa lupa ang Stardew Great Forest ay dahil mayroon pa ring ganoong tao sa mundo ng Soul Beast. Ang isang ito ay nilinang ng higit sa 800,000 taon at isang tunay na kaluluwa. Ang hari ng mga hayop, maaari siyang magkatawang tao bilang isang tao, ang kanyang sariling mapangwasak na kapangyarihan ay hindi nakakaalam ng apat, kahit na ang kanyang sariling kapangyarihan ay hindi nakakaalam ng apat na tao, kahit na hindi niya alam ang kanyang sariling mapangwasak na kapangyarihan. Maaaring talunin siya ng mga tao noon, sinubukan niyang paligiran siya, ngunit siya ay nakatakas upang hindi ito mabaliw. Ang Stardew Great Forest Core Circle ay itinalaga lamang ngayon, at itinakda bilang isang lugar na ipinagbabawal. Ang martial spirit ni Tangwulan na iyon ay may maliwanag na aura. Hindi ito dapat katulad ng Golden-Eyed Black Dragon King. Tila may isa pang nangungunang Dragon Martial Spirit na natuklasan ng Shrek Academy. Ngayon lang siya si San Juan ay nagtataglay na ng isang salita na battle armor ng espiritual na metal. Sa hinaharap, ang kinabukasan ng batang ito ay walang limitasyon. Humanap muna ng kanyang impormasyon para makapag-imbestiga si Gutyu. Maaari talaga na kumokonsumo ito ng halos lahat ng ating martial arts fusion skills. Bagamat ito ay isang direktang pagbaril sa pagkakataong ito ay isang napakahalagang bahagi ng labanan na mas mataas pa kaysa kay Liu Shuang na ang kanyang Star God Sword Technique ay nakapasok na sa silid na iyon. Kaya, kahit nasa isa sa isang paghahambing, ang iba pang 6 na mag-aaral ay nasa itaas namin. Agad na pinag-aralan ng Departamento ng Pananaliksik ang laro ng malalim, at gusto ko ang pinakadetalyadong pagsusuri ng data. Oo. Nang makapasok siya sa kotse, itinagilid ni Tangwulan ang kanyang ulo at nawalan ng malay. Hindi na niya ito mahawakan. Kinuha niya ang halos lahat ng pressure sa laro. Bilang karagdagan, ang pamamaraan ng Spirit Fusion na tinawag ni Guyu na Shenlong Transformation ay talagang nakakapagod mismo. Ang pamamaraan ng pagsasanib ng espiritu na iyon ay hindi lamang sumisipsip ng kapangyarihan ng espiritu, ngunit marahas din na kumakain ng kapangyarihan ng dugo at espiritu. Sa pagkawala ng malay, si Tangwulan ay may mga ilusyon sa kanyang isipan, at ang kanyang katawan ay tila sumasailalim sa mga banayad na pagbabago, at ang ika-4 na selyo ay bahagyang nabasag. Gumising ka na. Isang malinaw na inumin ang tumunog sa kanyang mga tainga, nagising si Tangwulan at binuksan ang kanyang mga mata. Nagulat siya nang makitang muli siyang pumunta sa bulwagan sa kanyang isipan, at si Old Tang ang nakatayo sa kanyang harapan. Matandang Tang. Gulat na bulalas ni Tangwulan. Matagal na niyang hindi nakikita si Old Tang. Ikaw bata, hindi ka nag-aalala tungkol dito. Bumantong hininga si Old Tang. Nalilitong tanong ni Tangwulan, Matandang Tang, ano ang problema? Sinabi ni Old Tang, ang iyong ika-4 na selyo ay maaaring tumagal ng hanggang 3 buwan. Sa loob ng 3 buwan, dapat mong mahanap ang lahat ng 4 na kayamanan na hiniling ko sa iyo na hanapin noong nakaraan, upang matiyak ang isang matagumpay na tagumpay. 3 buwan. Tinitigan siya ni Tangwulan na natataranta, masyadong kinakabahan sa oras na ito, hindi mo ba sinabing masyadong maaga? Sinabi ni Old Tang, sa orihinal ay walang mali, at ang lakas ng iyong katawan ay tumaas ng napakabilis. Sa hinaharap, hindi ka magkakaroon ng maraming problema sa mga unang hakbang ng selyo. Dapat ay mabuti ang iyong jeta, at ang lakas ng iyong katawan ay patuloy na tumataas. Ngunit hindi kita kilala. Ano ang ginawa ng bata? Si King na sinisiraan nito ay nagsimulang maging hindi mapakali, kahit na hindi mo ito tamaan, hindi magtatagal bago magbukas. Sa oras na iyon, ang mga enerhiyang ito ay makakaapekto sa iyong katawan, na malamang na magdulot sa iyo ng panganib. Nang kumilos si Tangwulan sa kanyang puso, una niyang naisip ang kanyang martial arts fusion skills kay Guyu. Martial Soul Fusion Skill. Blurted out. Martial Soul Fusion Technique. Nagulat na sabi ni Old Tang, may maaaring magsagawa ng Martial Soul Fusion Technique kasama mo. Imposible ito. Sinabi ni Tangwulan, ito ay dapat ang Martial Soul Fusion Skill. Sabi ni Guyu, ang aming fusion skill ay tinatawag na Shenlong Transformation. Ano pa ang sinasabi tungkol sa Shenlong 9 Transformation? Wala akong oras na tanungin siya ng partikular, at hindi ko alam kung paano tumugon. Bagay. Sa ngayon, detalyado niyang ikinwento ang sitwasyon niya at ni Guyu noong Shenlong Transformation. Seryosong nakikinig si Old Tang, panakanak ang nakasimangot. Bahagyang umindayog ang ilusyonaryong figure. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Makatuwiran na walang sino man ang makakapagsigo ng martial arts fusion skills sa iyo. Ang iyong Golden Dragon King bloodline ay nagbago ng iyong katawan ng malaki, na nagpapahintulot sa iyo na magkaroon ng isang bagay na higit pa sa mga ordinaryong tao.
Physical fitness, ayon sa iyong sinabi, ang espiritu ng kapangyarihan, ang kapangyarihan ng dugo, at ang espiritual na kapangyarihan ay natupok lahat sa martial fusion na paraan kapag ang pamamaraan ng martial na pagsasanib ng kaluluwa ay maaaring magdulot ng epekto ng martial soul na ito, ayon sa iyong sinabi, of conformity riches 100%, the girl who merged with you, the spirit of martial arts should be able to complement each other with you, but you said that her spirit of martial arts is controlled by the elements, which is mali, I can't think of any spirit of martial arts that can complement of you. Hindi inaasahan ni Tang Wulan na kahit si Old Tang ay hindi alam kung ano ang nangyayari. Walang magawa siyang sinabi, hindi mo man lang alam, kung gayon dapat akong bumalik at magtanong sa guro. Umiling si Old Tang at sinabing, hindi man lang nila alam ang sitwasyon mo, lalo pa ang martial arts fusion skills. Pag-iisipan ko itong mabuti at titingnan kung may mga pahiwatig. Para sa iyo, ang unang prioridad ay gawin ang dalawang bagay. Una, kailangan mong hanapin ang 4 na kayamanan ng langit at lupa sa loob ng 3 buwan. Sa iyong pisikal na kalagayan ngayon, dapat ay mas maa-absorb mo ang mas makinis na kinabukasan ng 4 na hari ng dragon, ang pangalawang hari ng dragon. Ang martial arts fusion skill ay hindi kailangan na ito ay nagpapasigla sa iyong Golden Dragon King na hindi mapakali at mag-iisa kung gagamitin mo ito, kapag ang dalawang seal ay na-unlock ng sabay-sabay, ikaw ay mabigla. Tumibok ang puso ni Tang Wulan, at nagmamadali siyang tumango, naiintindihan ko, pagkatapos ay sinisikap kong huwag gumamit ng mga kasanayan sa martial soul fusion. Bueno. Dahil ang pang-4 na selyo ay nakalawag ng maaga, ang oras na masusuportahan ng iyong kasunod na selyo ay magbabago din. Sasabihin ko sa iyo ang hakbang-hakbang na ito. Hindi ko mahuhusgahan ng tumpak kung gaano katagal tatanggalin ang iyong selyo ngayon. Kaya, dapat kang maging mas handa. Mapait na ngumiti si Tang Wulan, sabihin mo lang sa akin, hayaan mo akong kumita ng mas maraming pera para makabili ako ng mga espiritual na bagay. Ngumiti si Elder Dawn, iyon ang ibig sabihin nito, ngunit hindi mo kailangang masyadong kabahan. Batay sa iyong kasalukuyang batayan, hindi bababa sa susunod na 3 selyo ay hindi magiging isang malaking problema. Siyempre, ang iyong pangangatawan ay kailangan pang patuloy na bumuti. Ang bloodline ng Golden Dragon King ang lakas ay hindi talaga mahahayag hanggat hindi mo na kumpleto ang ika-4 na ring. 2 talim na espada. Sa likod ng kapangyarihan ay ang posibilidad na mawala ng maliit na buhay anumang oras. Iniisip ang tungkol sa 4 na espiritual na bagay na sinabi ni Old Tang noong nakaraan, hindi maiwasan ni Tang Wulan na makaramdam ng pananakit ng ulo. Pero buti na lang at nasa Shrek City siya ngayon. Bilang ang pinakamalaking lungsod sa mainland, ang mga mapagkukunan ng mga espiritual na bagay ay dapat na ang pinakasagana. Tungkol sa pera, si Tang Wulan ay hindi gaanong nag-aalala ngayon. Siya ay may isang kamay sa kamay forging na tatanging mga kasanayan at kumita ng pera ay hindi kaya mahirap. Pagbalik ko, kailangan ko munang pumunta sa Tang Sect. Kung gagawin mo ang ilang mga gawain at kumpletuhin ang iyong kontribusyon, mas mababa ang presyo ng mga espiritual na relic ng Tang Sect. Ang liwanag at anino ay kumikislap, at ang mga mata ni Tang Wulan ay nahulog muli sa kadiliman. Tapos na ang maikling palitan ni Tang. Bago siya muling makoma, bigla siyang naisip ng isang problema, ibig sabihin, kung sa tuwing masira niya ang dalawang seal, magkakaroon siya ng isa pang gintong halo, pagkatapos itong pangalawang gintong halo, iyon ay, ang singsing ng espiritu ng dugo, ay muli anong uri ng mga kasanayan ang dinadala mo sa iyong sarili. Abangan talaga. Nang muling magising si Tang Wulan, nakahiga na siya sa kama. Hinimas-himas niya ang masakit niyang ulo na parang mabibiyak, at hindi niya mapigil ang mapaungol. Isang malaking chubby na mukha ang lumapit sa kanya, Wulan, gising ka na. Nakangiting sabi ni Shu Lijian. Oo. Ang sakit ng ulo ko, saan tayo? Tanong ni Tang Wulan kay Shu Lizi. Sinabi ni Shu Lizi, bumalik na tayo. Hindi ba ito sa dormitoryo natin? Ha? Bumalik ka na ba? Nagulat si Tang Wulan. Nasa Mingdo pa sila noong nakaraang laro. Ang Mingdo ay hindi malapit sa Shrek City. Hindi kaya matagal na akong nakoma. Napakabilis ng high-altitude flying car ni Teacher Wu, mas mabilis kaysa sa soul-guided train. Lumipad kami ng halos 5 oras bago bumalik ng direkta. Nakita ni Shu Lizi ang kanyang pagkagulat at mabilis na nagpaliwanag. Napakaganda. Lumalabas na ang high-altitude flying car ay napaka-convenient. Bibili tayo ng isa sa hinaharap. Nakaramdam ng malaking kawalan si Tang Wulan, at medyo nagsisisi siya dahil hindi niya personal na naranasan ang proseso ng pagpapabilis ng high-altitude. Matalinong umiling si Shu Lizi, hindi ito maganda, hindi komportable, at medyo nahihilo. Nahihilo lang si Xiaoyan. Halos pareho lang ako. Si Xi at Sister Xinglan lang ang mas may kakayahan. Yu Higoyu ay palaging nahihilo. Gayunpaman, ang iyong martial arts fusion skills ay napakalakas mong kumain. Oo, gusto kong kainin ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tang Wulan. Pinatunayan ng mga katotohanan na hindi siya nagbibiro. Sa sumunod na oras, ang recovery big meat bun ay tuloy-tuloy niyang kinakain na parang assembly line. Nang halos maubos ang mental at soul power ni Shu Li, kinailangan niyang magnilay para makabawi. Huminto lang.
Pagkatapos kumain ng recovery Big Meat Bun, sa wakas ay uminit ang buong katawan, nagsimulang gumaling ang mga tuyong meridian, at ang sariling espiritu ni Tang Wulan ay nagsimulang bumuti. Kung ikukumpara sa huling beses na ginamit ko ang Shenlong Transformation, ang kapasidad ng aking katawan ay tila mas malakas sa pagkakataong ito, at ang mga side effect ay hindi masyadong seryoso. Siyempre, hindi pa rin ito komportable. Dapat mabilis siyang gumaling, marami pa siyang dapat intindihin. Pagkatapos ng pangwakas na pagsusulit, dapat may tagal ng pahinga. Bago yun, kailangan niyang ayusin ang kanyang sarili. Kasabay nito, sabik siyang malaman kung makapasa ang mga estudyante sa huling pagsusulit. Sa pagmumuni-muni, mas mabilis siyang nakabawi, at nang magising siya, mayroon na siyang lakas na maglakad. Natagpuan ni Tang Wulan ang lahat ng mga bagay na naiwan niya sa akademya sa mesa. Una, kinuha niya ang Soul Communicator at dinial ang numero ni Wu Changkong. Nang marinig na nagising siya, sinabihan siya ni Wu Changkong na lumapit kaagad at hiniling na maghintay. Hindi rin nagtagal, at nakasuot ng puti, dumating ang palaging napakalamig at gwapong dance teacher. Teacher Wu, ang resulta ng aming huling pagsusulit. Tanong ni Tang Wulan. Sinabi ni Wu Changkong, ang buong marka at dagdag na puntos ay ibinibigay lahat. Nakahinga ng maluwag si Tang Wulan, at sinabing, mabuti yan. Kukunin ko ang lahat ng aking mga karagdagang marka at ipapamahagi ang mga ito sa mga mag-aaral. Tingnan kung sino ang kulang sa mga marka. Sinabi ni Wu Changkong, ang iyong sariling akumulasyon ng mga marka ay magiging kapaki-pakinabang kapag pumasok ka sa panloob na patio sa hinaharap. Kung ibibigay mo ang mga karagdagang marka ngayon, ang iyong pangkalahatang marka ay bababa kapag nasuri mo ito. Sinabi ni Tang Wulan, natitiyak ko na ang score ay isang aspeto lamang, hindi ba ito ay isang bagay ng lakas? At sa pagkakataong ito, maaari tayong ituring na nagdaragdag ng ningning sa akademya. Paano sasabihin, ang akademya ay dapat ding magbigay sa atin ng ilang mga gantimpala? May sinabi ba ito upang gantimpalaan tayo? Walang pakialam na sinabi ni Wu Changkong, oo, natanggap ko na ang aking gantimpala. Nakipagsagupaan ako sa mga kaaway na puwersa sa pangalan ng akademya, na halos magdulot ng pinsala sa reputasyon ng akademya at pinarusahan ang isang taong bonus. Anong gantimpala ang gusto mo? Mag-a-apply ako sa akademya. Ibinuka ni Tang Wulan ang kanyang bibig at paulit-ulit na iwinagayway ang kanyang mga kamay, hindi na kailangan. Wala akong pera, wala akong pera. Nang makita ang kanyang nakakatakot na hitsura, ang palaging malamig na mga mata ni Wu Changkong ay kumislap ng isang ngiti, ayaw mo sa iyong sarili, hindi mo ba ako sisihin? Well, ayaw ko sa sarili ko. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tang Wulan. Nakita niya ang bangis ng matandang Kai. Kung ito ay para parusahan siya ng malaking halaga ng mga puntos sa akademya, wala na siyang maiyak. Sinabi ni Wu Changkong, kung gayon, tutulungan kitang tanggihan ito. Bagamat hinamon ninyo ng pribado ang kolehiyo ng isa't isa sa pagkakataong ito, nasa pagsusulit kayo pagkatapos ng lahat. Ang responsibilidad ay nasa akin bilang isang guro. Ang gantimpala mo ay bigyan ng lahat ng direktang makilahok sa mga lugar para sa susunod na kompetisyon ng Shrek 7 Devils. Pagkatapos ay sasabihin ko kay Lao Kai na sumuko ka na. Napatulala si Tang Wulan kay Wu Changkong, Teacher Wu, kung hindi mo ginawang ganito, hindi mo ba ako sinasadya? Malamig na sinabi ni Wu Changkong, paano kung ihagis mo? Nang makita ang kanyang malamig na mga mata, kumurap si Tang Wulan, at sa wakas ay nakumpirma na si Teacher Wu ay nagbibiro sa kanyang sarili. Pero, pwede bang tumigil ka na sa pagbibiro sa malamig at gwapong ekspresyon na ito? Sino ang makakapagsabi nito? Talagang. Bukod pa sa mga rewards, ang iyong tagumpay sa pagkakataong ito ay nagbigay daan sa kolehiyo na bigyan tayo ng mga espesyal na gantimpala para sa ating grado. Para sa mga huling pagsusulit ng ating klase, lahat ay magdadagdag ng 10 puntos. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, walang dapat tanggalin. Ngayong semestre, ikaw ay isang kwalipikadong monitor. Biglang dumating ang kaligayahan, hindi napigilan ni Tang Wulan na matigilan. Sa sumunod na sandali ay tuwang-tuwa siyang tumalon at iwinagayway ang kanyang kamao. Ito ay mahusay. May ilang araw pa bago babalik ang lahat. Magpahinga ka muna. Tapos bakasyon na ang college. Saan ka magstay sa college? Tanong ni Wu Changkong. Sinabi ni Tang Wulan, siguro na natili ako sa kolehiyo, at wala akong mapupuntahan. Hanggang ngayon, walang mapupuntahan ang mga magulang ko. Kung walang mga magulang, walang tahanan. Maaari lang niyang piliin na manatili sa akademya. Bukod dito, ang pinakakagyat na gawain ay upang mahanap ang 4 na espiritual na relic sa lalong madaling panahon, upang masira ang ika-4 na selyo ng Golden Dragon King sa kanyang katawan at matiyak ang kanyang kaligtasan. Hindi siya naglakas loob na maghintay hanggang sa masira ang selyo sa kanyang sarili, ang uri ng biglaang pag-atake ng kawalan ng katiyakan, natatakot ako na siya ay matuklap ng hindi namamatay. Ito ay mas mahusay na gumawa ng inisyatiba upang makalusot. Oo. Sabi ng guro, hayaan kang tumira doon ng ilang panahon, at ituro kang magsanay. Ang guro ni Wu Changkong, syempre, ay si Blazing Dragon Daoluo. Okay. Syempre, payag si Tang Wulan.
Ang gintong dragon na itinuro ni Zuo Shi nagugulatin ng kalangitan ay lubos na nagpabuti sa kanyang pagiging epektibo sa pakikipaglaban. Siya ngayon ay nagiging mas malakas at lumalakas, ngunit kung paano gamitin ang kapangyarihan ng kanyang sariling dugo ay nagsisimula pa lamang. Kung maaaring mayroong isang may pamagat na Daoluo level na makapangyarihan upang turuan siya, at ang may pamagat na Daoluo ng isang mala-dragon na martial soul, maaari itong isipin na tulungan siya. Well, pwede ka munang magpahinga. 5 araw na lang at babalik ang lahat. May simpleng end-of-term summary, tapos magkakaroon ng holiday. Oo, sumang-ayon si Tang Wulan. Dapat kong sabihin na ang mga side effect ng Shenlong transformation ay napakalaki pa rin. Sa susunod na 5 araw, ginugol ni Tang Wulan ang lahat ng kanyang cultivation. Bagamat ito ay mas mabilis kaysa sa huling pagkakataon, makalipas ang 5 araw, naka-recover na siya ng 60 hanggang 70%. Huwag gumamit ng labis na puwersa, kung hindi, ang katawan ay makaramdam muli ng kawalan. Bukas na ang pagtatapos ng termino. Halos maibalik na ngayon ang pisikal na lakas ni Tang Wulan, kaya nagpasya siyang pumunta muna sa Tang Sect. Ilang araw na siyang wala, kaya kailangan niyang mag-report palagi. Kaya tinawag sina Exi at Shu Lizi, at pumunta silang tatlo sa Tangmen. Ang Tang Sect sa panig ng Shrek City ay matatagpuan sa panloob na lungsod ng Shrek City. Ang Shrek Academy ay talagang hindi ganap na sumasakop sa panloob na bahagi ng lungsod. Halos kalahati ng panloob na lungsod ay kabilang sa Tang Sect. Oo, ito ay kabilang sa Tang Sect. Ang Tangmen ay may 2 pinakamahalagang lugar sa mainland, ang isa ay ang punong tanggapan ng Tangmen sa Shrek City, at ang isa ay ang punong tanggapan ng Tangmen sa Tiandao City. Ang magkabilang panig ay tinatawag na punong tanggapan. Ang punong tanggapan ng Tangmen sa lungsod ng Tiandao ay ang lugar kung saan nagmula ang Tangmen, at ang punong tanggapan ng Tangmen sa lungsod ng Shrek ay ang lugar kung saan muling bumangon ang Tangmen. 10,000 taon na ang nakalilipas, ang Tang Sect ay tumanggi, at maging ang Zhang Sect ay sapilitang kinuha. Si Lingbing Daoluo ay sumali sa Tang Sect, at pagkatapos ay pinamunuan ang Shrek 7 Devils ng henerasyong iyon. Batay sa pananaliksik sa Soul Guidance Device, ang nakatagong sandata ng Tang Sect ay isinama dito, at sa wakas ay nabuo ang pinakanakamamatay na Soul Guidance Device noong panahong iyon. Kaya pinamunuan ang Tang Sect sa tugatog nito, inilatag din ito ang pundasyon ng Tang Sect sa loob ng libu-libong taon. Sa oras na iyon, ang Tang Sect at Shrek Academy ay nagtulungan at nagtatag ng isang lugar na eksklusibo para sa Tang Sect. Ang Soul Guidance Department ng Shrek Academy ay minsang sinanay ng Tang Sect at nagkaroon ng malapit na pakikipagtulungan sa Tang Sect. Nang maglaon, sa pagbuo ng Battle Armor, binago ng Shrek Academy ang diskarte nito at hindi na itinayo ang Soul Guidance Department, na nakatuon sa Battle Armor. Naghiwalay na naman ang dalawa. Isang golden plaque ang nakasabit sa Vermilion Gate. Ang kulay ng background ng plaque ay royal blue, at may 2 gintong makinilya sa ibabaw nito, Tangmen. Antigo ang gusali at hindi matangkad, ngunit sakop nito ang isang napakalawak na lugar, na tila isang maliit na lungsod. Ang tatlo ni Tang Wulan ay nagwalas ng kanilang mga palm print at pinayagang makapasok. Dinala sila ni Wu Changkong dito noon, kaya maituturing silang pamilyar sa daan. Ang unang bagay na kailangan nilang gawin ay magparehistro, ang isa ay ibigay ang gawain na kanilang natanggap noong nakaraan, at kasabay nito ay muling irehistro ang kanilang sariling lakas. Ang hindi malinaw na lakas ay muling nasubak. Ang espiritong kapangyarihan ni Tang Wulan, ika-34 na antas, ang pagkain ng napakaraming magagandang bagay araw-araw ay hindi walang kabuluhan. Ang base ng paglilinang ay napabuti ng napakabilis. Matapos makapasok sa Shrek Academy, halatang tumaas ang kanyang cultivation speed. Ang Tiankai Dibaw na ibinigay sa kanya ni Feng Wuyu ay ganap na hinigop. May isa pang mahalagang punto sa pagpaparehistro, iyon ay ang kanang kamay na sandata ng labanan ni Tang Wulan. Pagkatapos lamang makumplito ang buong set ng battle armors, maaari kang pumunta sa Spirit Spreading Tower para irehistro at pangalanan ang iyong battle armor. Isang piraso lang ang mayroon si Tang Wulan, na malayo, ngunit hindi ito nakaapekto sa kanyang pagpaparehistro sa Tang Sect. Bagamat isa lamang itong hand armor, ito ay isang one-word battle armor hand armor at forearm na huwad mula sa animist na metal. Ang ibig sabihin nito ay ang pundasyon. Maaaring magdala kay Tang Wulan ng maraming puntos. Pagkatapos ng serye ng pagpaparehistro ng 3 tao, dumating si Tang Wulan sa lugar upang tanggapin ang gawain. Hindi muna niya tinanggap ang gawain, ngunit hinanap niya ang 4 na uri na kailangan niya sa listahan ng mga espiritual na bagay. Ito ang layunin ng kanyang pagpunta dito ngayon. Di nagtagal, natagpuan niya ang 2 uri ng kailangan niya, at natagpuan din ang mga pangalan ng 2 pa, ngunit wala sa mga taon ng angkop. Kung mayroong higit sa isa, kung gayon mayroong mas kaunti. Ang labis ay nasasayang, at ang presyo ay mataas, at ang epekto sa ibaba ay hindi sapat. Mukhang kailangang mag-isip ng paraan ng 2 ito. Noong kinakalkula ni Tang Wulan ang kanyang mga puntos, pinaplano niyang gawin ang misyon at mangolekta ng sapat na puntos upang bilhin ang 2 espiritual na bagay na iyon. Isang boses ang biglang nagmula sa likuran. Tang Wulan.
Kakaiba ang boses, nagmamadaling tumayo si Tang Wulan at tumingin sa likuran niya. Sa likod niya, hindi ko alam kung kailan dumating ang isang medyo may edad na lalaki na katamtaman ang pangangatawan. Siya ay humaharap sa tapat at tapat, na may ngiti sa kanyang mukha. Tiningnan ko ang sarili ko ng may interes. Hello, ikaw ba? Tanong ni Tang Wulan. Tinakot talaga siya ng lalaking nasa harapan niya. Sa pagpapabuti ng kanyang dugo, ang kanyang pangunawa ay napakatindi, kahit na ang malakas na cultivation base ni Teacher Wu ay lumapit sa kanyang katawan, nararamdaman niya ito. Pero nang dumating ang lalaking nasa harapan niya, hindi niya alam. Lumingon man siya at nakita ito ngayon, nakaramdam pa rin ito ng kawalan. Parang wala lang ang taong ito, parang multo lang. Ngunit lubos niyang natitiyak na umiiral nga ang mga ito. Sa madaling salita, ang cultivation base ng taong ito ay hindi bababa sa mas mataas kaysa kay Teacher Wu. Hello, Tang Wulan. Ipakilala ang aking sarili. Ang pangalan ko ay Guo Xiaoshu. Ako ang manager ng Shrek City ng Tangmen. Gaya ng sinabi niya, tumingin siya pataas at pababa kay Tang Wulan, na parang may sinusuri siya. Napakalambot ng kanyang mga mata, ngunit tila may dalawang puyo sa kanyang mga mata, nilulunok lahat. Nagulat ang puso ni Tang Wulan, ang direktor ng Tangmen Shrek City. Ang panloob na pag-uuri ng Tang Sect ay napakalinaw. Si Tang Wulan mismo ay isa na ngayong pang-anim na antas ng Deacon. Pagkatapos lamang maabot ang ika-9 na antas ng Deacon, ang kontribusyon ng Tang Sect ay umabot sa mas mataas na antas bago siya maging isang supervisor. Ang supervisor ay nahahati sa 3 antas, ang trainee supervisor, ang panlabas na direktor at ang panloob na direktor. Narinig ni Tang Wulan si Wu Changkong na nagsabi na sa kasalukuyang cultivation base ni Wu Changkong at sa kaharian ng 2-character battle armor master, naabot lang niya ang level ng inner hall director. Sa itaas ng supervisor, ay ang totoong Tang Sect na mataas ang antas, ang hallmaster ng bawat hall, at ang general manager. Ang bawat sangay ng Tang Sect ay may pangkalahatang tagapamahala. Sa pangkalahatan, ang posisyon ng general manager ay kapareho ng posisyon ng bawat hallmaster. Pangunahing may panloob na bulwagan at panlabas na bulwagan ng Tangmen, pati na rin ang palasyo ng Daoluo. Sa kanila, ang Daoluo Palace ang may pinakamataas na katayuan. Ito ang organisasyon ng pamamahala ng buong Tang Sect. Ang Mintang, Midang, at Litang ay ang panlabas na 3 bulwagan, at ang panloob na bulwagan ay nahahati sa 3 bulwagan, ang Law Enforcement Hall, ang Fighting Spirit Hall at ang Worship Hall. Ang 3 panloob na simbahan ay may napakakaunting tao at bawat isa ay may kanya-kanyang tungkulin. Pangunahing tumatalakay ang wise antang sa labas ng mundo, kabilang ang negosyo ng industriya ng Tangmen. Ang mga disipulo ng Tang Sect ay walang partikular na mahigpit na takda na kailangan nilang magtrabaho sa Tang Sect. Lalo na para sa mga disipulo ng Tang Sect na wala pang 20 taong gulang tulad ni Tang Wulan, mayroon lamang silang isang kinakailangan, ito ay upang linangin at pagbutihin ang kanilang sarili. Pagkatapos lamang na ma-promote sa antas ng pangangasiwa, maaari silang maging karapat-dapat na pumasok sa panloob na bulwagan, at ang mga deacon ay maaari lamang magtrabaho sa panlabas na 3 bulwagan. Napakataas ng paggamot. Ang mga pinuno ng bawat sangay ay direktang responsable para sa Daoluo Temple, ang pinakamataas na institusyon ng Tang Sect. Ang katayuan ay katumbas ng sa labas ng hallmaster. Itong nasa harap niya, bagamat siya ang manager, ang kanyang status ay hindi kasing simple ng hallmaster ng outer hall, dahil siya ang manager ng Tang Sect headquarters. Bagamat hindi alam ni Tang Wulan kung hanggang saan ang maaaring maabot ng kanyang partikular na katayuan, hinding-hindi siya magiging mababa, dapat siya ang tunay na mataas na antas ng Tang Sect. Hello, Mr. Guo. Magalang na sumaludo si Tang Wulan kay Guo Xiaoshu. Bahagyang ngumiti si Guo Xiaoshu, sure enough, he is a young talent. Very good. Nakita kita sa Sunmoon Royal Soul Master Academy ilang araw na ang nakakaraan. Kapansin-pansin ang performance mo. Hindi lang ikaw si Shrek. Sa 6 sa inyo, 5 sa kanila ang mga disciples ng Tang Sect natin. Espesyal na inaprubahan ng Daoluo Temple, ang sect na ito ay magbibigay sa iyo ng ilang mga reward para sa susunod na pag-akyat sa cult iba. May mga gantimpala. Nagningning ang mga mata ni Tang Wulan nang marinig niya ito. Salamat General Manager Guo. Tuwang-tuwang sinabi ni Tang Wulan, siya ay 14 na taong gulang pa lamang. Bahagyang ngumiti si Guo Xiaoshu, bawat isa sa inyo ay maaaring pumili ng isa sa mga natatanging kakayahan ng Tang Sect para matutunan ng libre, at kasabay nito, gagantimpalaan kayo ng karagdagang 10,000 kontribusyon na puntos. Maaari mo lamang ubusin ang punto ng kontribusyon na ito at hindi ito mabibilang bilang kabuuang punto ng kontribusyon. Ang ginawa nila ay hindi binibilang sa kabuuang mga puntos ng kontribusyon, ibig sabihin ay hindi nila mapapabuti ang kanilang ranggo ng deacon. Ngunit kahit na, ang 10,000 puntos ng kontribusyon ng Tang Sect ay maaaring bumili ng maraming bagay. Si Tang Wulan kasama ang mga puntos ng kontribusyon sa kanyang kamay ay sapat na upang bilhin ang 2 naaangkop na espiritual na bagay na nakita niya kanina. Ito ay simpleng regalo sa niebe. Kayong 3 ay pumili muna. Pagkatapos ninyong bumalik, hayaang dumating din sina Ye Xinglan at Xu Xiaoyan. Oo, salamat. Lumapit na sina Shu Lizhi at Xi nang marinig nila ang boses.
Ang pagpapadala ng mga puntos ng kontribusyon ay maaaring pumili ng isang magandang bagay gaya ng absolute learning ng Tang Sect. Paano natin sila hindi masasabik? Sa ngayon, ang mga natatanging kakayahan ng Tang Sect ng Tang Wulan ay pinag-aralan, kabilang ang Purple Extreme Magic Eye, Zuanshan Skill, at Control ang Crane and Capture the Dragon. Natutunan ni Shu Lizzie ang tatlong uri ng mahiwagang mga kamay ng Jade, pagkontrol ng mga crane at paghuli ng mga dragon, at mga kasanayan sa Zuanshan. Mayroon ding ilang nakakalat na lihim na mga diskarte sa armas. Pinag-aralan ni Xie ang Zuanshan Gong at Ghost Shadow Mizan. Si Shu Xiaoyan ay Zuanshan Gong at Purple Demon Eye, dalawang uri. Natututo si Ye Xinglan ng tatlong uri, Zuan Tiangong, Ghost Shadow Mizan Step, at Zuan Jade Hand. Kung matututo sila ng higit pa sa natatanging kaalaman ng Tang Sect, walang alinlangan na lubos nitong mapapabuti ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Hindi nag-atubili si Tang Wulan na piliin ang Ghost Trail. Sa pagtaas ng lakas, ang kanyang kakayahang umangkop sa larangan ng digmaan ay naging isang malaking problema na naghihigpit sa kanyang lakas. Hindi siya magaling sa long-range attacks. Tanging ang Golden Dragon na si Deinonychus ang halos hindi maituturing na mid-range attack. Gamit ang Ghost Trail, ito ay lubos na magpapahusay sa kanyang flexibility. Tulad ng para sa mahiwagang kamay ng Jade, mayroon siyang mga Golden Dragon Claws na hindi masyadong kapaki-pakinabang. Pinili ni Shu Lizzie ang Purple Magic Pupil para mapahusay ang kanyang mental power. Pinili rin ni Xie ang Purple Magic Pupil. Lahat sila ay may oras upang magdagdag ng pangalawang espiritu sa hinaharap. Kung mayroon silang Purple Magic Pupil upang mapataas ang kanilang espiritual na kapangyarihan ng maaga, magiging mas madaling pumili ng isang kaluluwa sa oras na iyon, at kapag ang espiritual na kapangyarihan ay umabot sa isang tiyak na antas, ang Purple Magic Pupil ay magkakaroon pa rin ng isang tiyak na espiritu. Kakayahang umatake. Kasama ng pinahusay na paningin, ito ay lubhang kapaki-pakinabang para sa aktwal na labanan. Bilang karagdagan sa pundasyon ni Zuanshan Gong, komprehensibong tinasa ito ni Tang Wulan at ng iba pa ng pribado, at ang pinakakapaki-pakinabang ay ang Purple Demon Eye. Si Tang Wulan ay hindi sabik na bilhin ang dalawang uri ng espiritual na relic na iyon, dahil natatakot siya na hindi maginhawang itago ang mga ito pagkatapos niyang bumalik. Kaya maghihintay ako hanggang sa mahanap ko ang dalawa pa, at pagkatapos ay pumunta sa Tang Sect para ipagpalit ito. Iminungkahi niya kay Guo Xiaoshu na gusto niyang panatilihin ang mga karapatan sa pagpapalitan ng dalawang pag-unawang iyon, at gumastos ng 1,000 puntos ng kontribusyon, at i-book muna ito. Si Tang Wulan at ang tatlo ay masayang umalis, at si Guo Xiaoshu ay bumalik sa inner room. Antigo ang palamuti ng maliit na conference room, at ang mga simpleng dekorasyon ay pawang nakakagigil na kayamanan kung titingnang mabuti. Naglakad si Guo Xiaoshu sa isang upuan at umupo. Sa oras na ito, may kabuuang 6 na tao ang nakaupo sa tabi ng conference room table. Nakaupo sa pangunahing upuan ang isang binata na mukhang nasa 20s lamang, na may mahabang itim na buhok na nakatabing sa kanyang mga balikat, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang sa maputlang pilak na kinang. Paano? Nakaupo sa tapat ni Guo Xiaoshu ay isang kalbong lalaki. Kung nakita siya ni Tang Wulan, makikilala niya siya sa isang sulyap. Ito ang Zhao na nakilala at tinulungan niya. Hall Master. Bahagyang ngumiti si Guo Xiaoshu, Brother Guang, huwag kang mag-alala. Makinig sa akin ng dahan-dahan. Pinunasan ni Hall Master Zhao ang kanyang malaking kalbo na ulo at sinabing, tawagan mo akong muli sa aking palayaw, at aipat ka. Walang pakialam na sinabi ni Guo Xiaoshu, napakahusay ng mga kabataang ito. Talagang espesyal si Tang Wulan. Sa tingin ko, maaari itong maabsorb sa Soul Fighting Hall pagkatapos ng ika-4 na ring para mag-focus sa pagsasanay. Si Shu Lizzie ay isang bihirang food-type Soul Master, at napakagaling din. Si Xie ay mukhang mas mahina sa pangkalahatan, ngunit ang kambal na espiritu ay may bentahe pa rin. Sa tingin ko, kailangan nila ng karagdagang gabay mula sa aming 4. Duhuntang. Tumanggo ang binata sa pangunahing upuan, nag-uusap ang lahat tungkol sa sasabihin mo. Napakatamis ng boses ng binata, malambot ngunit hindi malambot, may haplos ng magnet. Nang magsalita siya, may 6 pang tao na naruroon. Obviously, umupo siya ng tuwid ng ilang minuto, na nagpapakita ng magalang na ekspresyon sa kanyang mukha. Isang matibay na nasa katanghaliang gulang na sangkatauhan ang nagsabi, wala akong opinyon. Kaya lang, pumasok ako ng direkta sa panloob na bulwagan nang hindi dumaan sa panlabas na bulwagan. Medyo mabilis ba ang prosesong ito? Sa tingin ko ay okay na pumunta sa aming Maido para sa isang panahon ng ehersisyo. Hindi maganda. Ngumuso ang kalbong hallmaster na si Zhao, ikaw Mid-ang ay gumagawa ng mga gawain. Kahit na pumunta ka sa panlabas na 3 bulwagan, ito ay mas angkop para sa ating litang. Sige. Ang binata sa pangunahing upuan ay nagsabi, kahit na ang magandang Jade ay kailangang ukit, ngunit hindi ka maaaring mag-aksaya ng oras, pumasok ka lang sa duhuntang. Xiao Guo, ipaubaya ko ang mga ito sa iyo. Ang mga mapagkukunan ay maaaring medyo hilig. Wu Changkong. Ang maliit na lalaki ay hindi dapat malayo mula sa 3 karakter na Battle Armor Master, at kapag naabot na niya ang antas ng 3 karakter na bulwagan, pinapayagan na makipaglaban sa 3 karakter.
Oo, ang Panginoon. Tumayo si Guo Xiaoshu at magalang na nagsabi. Okay. Iyon lang para sa araw na ito. Kailangan kong bumalik sa akademya. Kamakailan lamang, ang Evil Soul Masters ay nagsimulang sumalpok, kaya ang mga Tang sect sa lahat ng dako ay nagbibigay pansin. Kapag natuklasan, si Duhuntang ang mananagot sa paglilinis. Malumanay na sabi ng binata. Oo. Nang bumangon ang binata, tumayo ang lahat at nagsabi, magalang na magpadala sa Panginoon. Ang ilaw sa silid ay tila medyo dim, at ang binata na tinawag na Panginoon ng palasyo ay nawala ng walang bakas sa susunod na sandali. XCXA, Lizzie, ito ang mga pangunahing punto ng Purple Demon Eye. Dapat kang magsanay sa takdang oras araw-araw. Ang pinakamahalagang bagay sa Purple Demon Eye ay ang akumulasyon, ngunit hindi mo ito mamadaliin. Sumunod ka sa akin kapag nagsasanay ako bukas ng umaga. Okay. Tapos isasama kita para mag-practice ng Ghost Trail sa hapon. Sabi ni XCXC. Okay. Nakangiting sabi ni Tang Wulan. Pagbalik nila sa lugar ng dormitoryo, hindi na sila makapaghintay na simulan ang pag-eensayo sa kahangalan ng Tang sect. Sa hindi kalayuan, may 2 taong nakatayo, si Le Zhenghao ay nakasandal sa dingding ng dormitoryo, at medyo naninibugho, ang swerte ay napakabuti. May napakagandang bagay. Bakit hindi ko ito na-encounter? Napakaraming bagay na hindi mo pa na-encounter. Nakalusot ka sa level 40. Napasulyap si Yuanan Yahui sa kanya. Tumayo siya 5 metro ang layo mula sa kanya, sadyang pinapanatili ang kanyang distansya. Well, I finally broke through. Kapag nagkaroon ng second spirit ang kapatid ko, hehe. Ingat na huwag maging squad leader. Hehe. Sinagot siya ni Yuan Yahui gamit lamang ang 2 salitang ito. Ngumuso si Le Zhenghao, subukan ito kapag nagsimula na ang susunod na semestre. Walang pakialam na sinabi ni Yuan Yahui, huwag kang mag-alala, hindi ako magiging maawain. Kung nag-iwan ka ng isang bagay na may kapansanan o ano paman, huwag mo akong sisihin. Ha! Medyo nag-alala si Le Zhenghao, kaharap si Yuan Yahui, wala talaga siyang tiwala. Bumukas ang pinto ng dormitoryo sa hindi kalayuan, at lumabas doon si Guo Yu. Nagpunta rin sina Ye Xinglan at Xu Xiaoyan sa Tang sect para tanggapin ang kanilang mga reward. Medyo namutla si Guo Yu, at iniunat ang kanyang katawan bago tumaas ang bahagyang pamumula sa kanyang itaas na pisngi. Si Tang Wulan, nakasisimula pa lang magsanay ng Ghost Trail, ay nakita siya sa isang sulyap, at agad na binitawan ang pagsasanay at mabilis na naglakad papunta sa gilid ni Guo Yu. Paano na? Mas maganda ka ba? Ang bilis ng paggaling ni Guo Yu ay halatang mas mabagal kaysa sa kanya. Well, it's better. Wala lang. Medyo matatagalan pa bago makarecover. Bulong ni Guo Yu. Matapos mag-alinlangan ng kaunti si Tang Wulan, sinabi niya, maaari ba akong pumunta sa iyong lugar at gawin ito? May sasabihin ako sa iyo. Ha? Tumangala si Guo Yu sa kanya, ngunit mabilis na tumango, halika. Tumunog ang sipol, at gumawa ng masamang kilo si XCXC sa di kalayuan. Sumimangot si Yuan Yahui at bumalik sa dormitoryo. Nakatira si Guo Yu sa isang dormitoryo kasama sina Ye Xinglan at Xu Xiaoyan. Ang lasa ng babaeng dormitoryo ay palaging mas eleganteng kaysa sa panlalaking dormitoryo, at ang mahinang halimuyak ng girly body ay nagbibigay sa mga tao ng mainit at komportableng pakiramdam. Naglakad si Guo Yu papunta sa kanyang kama sa loob at umupo, at itinuro ang isang upuan sa harap niya. Kahit na magkasama silang pumasok sa paaralan araw-araw, hindi sila masyadong nag-uusap ng mag-isa, lalo na noong panahong sadyang iniiwasan ni Guo Yu si Tang Wulan. Anong problema? Tumingin si Guo Yu kay Tang Wulan na nakaupo sa harap niya, at tumalon ang kanyang puso. 14 na taong gulang si Tang Wulan. Bagamat siya ay mukhang bata at bata, sa pag-unlad, ang kanyang taas ay lumampas sa 1.7 metro. Siya ay mahusay na proporsyon, hindi partikular na malakas, at mukhang sobrang gwapo, lalo na ang isang pares ng mga pares. Malaking mata, malinaw na para bang sumasalamin sa kaluluwa ng tao. Sa mahahabang pilik mata na nakakurt at nakatingin sa isa't isa sa sobrang lapit na distansya, hindi talaga siya sanay. Aminin mo, sabi ni Tang Wulan habang nakatingin kay Guo Yu. Mahusay din ang mga pagbabago ni Guo Yu. Palaging mas mabilis lumaki ang mga babae kaysa sa mga lalaki, at mas malala lang ng kaunti ang kanyang taas kaysa sa kanya. Lumalakas at lumalakas ang aura ng dalaga, bagamat hindi siya kasing galing ni Xu Xiaoyan at Ye Xinglan sa hitsura. She's stunning, but she has her own elegance. Kasama ni Guo Yu, palaging nakakaramdam ng komportableng pakiramdam si Tang Wulan. Bagamat minsan ay kusa niyang iniiwasan ang sarili, mas madalas na mayroon siyang hindi malay na maliliit na paggalaw ng paglapit sa sarili. Hindi niya hinayaan na makilala siya ng ibang mga lalaki, maging sina XCXC at Xu Lizzie na pinakapamilyar sa kanya. At kahit na gumawa ng inisyatiba. Kung minsan ay tila siya ay medyo mapagmataas, ginagamit ang kanyang sarili upang ihiwalay ang kanyang sarili sa mga pagkakataong maaaring magkaroon ng akses ang ibang mga babae. Si Tang Wulan ay hindi napansin ang 1 o 2 beses, ngunit habang tumatagal, ang ganitong sitwasyon ay nagiging mas at higit pa, paano niya talagang hindi mapapansin.
Unti-unti, nasanay na siya, ang pagiging magiliw ni Guyu sa kanyang sarili at ang kanyang kawalang interes sa iba. Ang pakiramdam na ito ay palaging masisiyahan ang pagpapahalaga sa sarili ng isang tao. Ngunit naramdaman din niya na may isa pang layer sa pagitan nila ni Guyu. Hindi niya alam kung ano yun, ngunit tiyak na ito ay totoo. Frank, ano bang pinagkakatiwalaan mo? Napatingin si Guyu kay Tang Wulan nang may pagtataka. Malinaw na napansin ni Tang Wulan na may bakas ng gulat sa kanyang mga mata. Ano bang pinagtatapat mo? Tanong ni Tang Wulan. Huwag masyadong lumayo si Guyu, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Sinabi ni Tang Wulan, hindi ko talaga alam. Umiling si Guyu, hindi ko alam. Sinabi ni Tang Wulan, ano ang problema sa Shenlong transformation? Nasabi mo na ang iyong pangalan, hindi mo ba alam? Nanatili si Guyu saglit, pagkatapos ay tumingin muli sa kanya, ito ang sinabi mo. Nanlaki ang mga mata ni Tang Wulan, may iba pa ba? Sinipa ito ni Guyu sa kahihiyan, ngumiti si Tang Wulan, at hindi umiwas, hinayaan siyang sipain ang kanyang binti, pagkatapos ay labis na sumigaw sa sakit. Nako, masakit sa akin ito. Nabali ang binti ko, Guyu, kailangan mong managot sa akin. Sigaw niya, pero tumingin sa kanya na may ngiti sa labi. Ngumuso si Guyu, nararapat ito. Kung mayroon kang sasabihin ng mabilis, kung pupunta ka upang maglaro, umalis tayo kung mayroon kang sapat. Isinantibi ni Tang Wulan ang kanyang mga hiyawan, at sinabing may seryosong mukha, ano ang nangyari sa Shenlong transformation? Nagawa ko na. Simple at maayos ang sagot ni Guyu. Na-edit, ginawa. Tinitigan siya ni Tang Wulan ng nanlalaking mga mata, kung gayon ang unang pagbabago ng Shenlong, ang unang paggising ng Shenlong, at iba pa. Ay nabuo na lahat. Oo. Hindi ba masarap mag-make up? Ipinagkaloob ito ni Guyu. Nanalo ka. Tumayo si Tang Wulan at naglakad palabas, hindi siya pinansin ni Guyu. Habang naglalakad hanggang sa pinto, tumalikod si Tang Wulan at bumalik, ginawa ba talaga ito? Talaga, si Guyu ay mukhang kalmado at maangin. Ang sinungaling ay isang tuta. Mabangis na sabi ni Tang Wulan. Walang muwang. Ngumisi si Guyu. Hindi ako naniniwala, hindi ka nagsabi ng totoo. May nakita akong kasinungalingan sa mga mata mo. Hindi magandang bata ang pagsisinungaling. Matuwid na sabi ni Tang Wulan. Itinagilad ni Guyu ang kanyang ulo at tumingin sa kanya, kung gayon, ano ang maaari mong gawin sa akin? Humakbang pasulong si Tang Wulan at mahigpit na hinawakan ang kanyang balikat gamit ang dalawang kamay. Nagulat si Guyu kasabay ng pagdiin niya sa dingding. Nakaharap ang mga mata sa isa't isa, marahas na yumuko si Tang Wulan. Hindi magkasalubong ang mukha ng dalawang lalaki, at maririnig ang kanilang paghinga. Ang kabataang aura ni Tang Wulan na puno ng sikat ng araw ay biglang napuno ng sentido ni Guyu, at ang kanyang magandang mukha ay namumula na ng swish. Ikaw, anong ginagawa mo? Mabangis na sinabi ni Tang Wulan, angkam ng pag-amin sa pamamagitan ng pagpapahirap. Maglakas loob ka. Ang boses ni Guyu ay halatang mas maliit, ngunit may abnormal na emosyon sa kanyang mga mata. Ang mga mata ni Tang Wulan ay naging mas mabangis, at pagkatapos ay unti-unting lumapit sa kanya, itinikom ni Guyu ang kanyang mga labi, itinalikod ang kanyang ulo, at ipinikit ang kanyang mga mata. Nasaan ang lakas ng Element Master, para itong katay na kakatayin? May biglang lumiwanag sa kanyang mga balikat, at nang muling imulat ni Guyu ang kanyang mga mata, ang nakita niya ay si Tang Wulan na parang isang bowl ang pinanghihinaan ng loob. I don't dare, nanalo ka. Walang magawang umiling si Tang Wulan. Hindi niya magawang magtanong tungkol dito, at hindi niya maiwasan. Pero ngayon lang ako nakalapit, napakasarap ng amoy sa katawan ni Guyu, invisible, parang may nangaakit sa kanya. Bumalik ka. Biglang sumigaw si Guyu nang makitang lumabas siya ng pinto gamit ang isang paa. Lumingon si Tang Wulan at sinabing, kung hindi mo gagawin, ang pinakapangunahing tiwala sa pagitan ng mga tao ay nawala. Bakit ka babalik? Ngumuso si Guyu, sige, pumunta ka, hindi ko sasabihin sa iyo. Nang kumislap ang figure, bumalik sa kanya si Tang Wulan sa isang iglap. Ang hakbang na ito ay ginawa, gamit ang makamulto na anino na hakbang na natutulang ng kaunting balahibo, pabayaan, ito ay talagang madaling gamitin. Mag-usap tayo. Agad niyang hinayla ang isang upuan, tila isang curious na sanggol. Ibinaba ni Guyu ang kanyang ulo at nanahimik. Parang nag-aalangan. Sabihin mo lang mag-isa, I promise to keep it secret for you. Agad na sabi ni Tang Wulan. Bamulong si Guyu, sa totoo lang, dragon din ang martial soul ko. Dragon spirit. Gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso at gulat na tumingin sa kanya. Hindi ba ikaw ang master ng mga elemento? Tumanggo si Guyu, oo, ang aking martial soul ay isa ding dragon, ibang dragon mula sa iyo. Ang elemental control ay isang partikular na pagpapakita lamang ng martial soul. Ha! Hindi nag-react si Tang Wulan nang sabihin ito ni Guyu sa unang pagkakataon, ngunit sa pagkakataong ito ay talagang naiintindihan na niya ito. Paanong hindi siya magugulat? Narinig mo na ba ang colorful dragon? Ungol ni Guyu. Napailing si Tang Wulan ng walang laman, hindi pa niya ito narinig.
Bago kontrolin ng mga tao ang kontinente ay kabilang sa mundo ng mga kaluluwang hayop, at sa mga kaluluwang hayop, ang mga kaluluwang hayop ng dragon ang pinakamakapangyarihang pag-iral. Mayroong hindi mabilang na mga sanga ng mga dragon, kahit na ang pinakadalisay na tunay na mga dragon. Ngumiti si Guyu, paumanhin hindi mo pa ito narinig. Nagtanong si Tang Wulan, sabihin mo sa akin, ano ang sitwasyon ng iyong makulay na dragon martial arts? Sa tingin ko wala kang dragon breath. Walang pagbabago sa dragon martial arts. Sinabi ni Guyu, syempre, ang ating makulay na dragon ay isang walang kaliskis na dragon, na iba sa karamihan ng mga dragon. Pagkatapos lamang ng isang tiyak na antas ng paglilinang, ito ay unti-unting magpapakita ng mga katangian ng mga dragon. Ako ngayon ito ay malayo sa sapat. Ang ating makulay na dragon ay isa sa pinakamataas na mga dragon, at ito ay mas malakas kaysa sa ilang mga purong elemental na dragon. Sa madaling salita, ang ating makukulay na kaluluwa ay ang aking martilyo na ang aking kaluluwa element. Wala namang masama sa messenger eh. Habang nagsasalita, iniunat ni Guyu ang kanyang kamay, at isang itim na halo ang biglang lumitaw sa palad ng kanyang palad. Nang inag ang katawan ni Tang Wulan. Nang damilat ang kanyang mga mata ay parang nadala ang kanyang isip. Ito ang kadiliman. Tumanggo si Guyu, oo, kaya ang aking martial soul ay hindi kontrolado ng 6 na elemento, ngunit kontrolado ng 7 elemento, na kinabibilangan din ng madilim na elemento. Biglang sinabi ni Tang Wulan, kaya iyon, ngunit sa katunayan, hindi mahalaga kung mayroon kang maitim na katangian. Bakit mo ito gustong itago? Sinabi ni Guyu, hindi ito sinasadyang itago. Ang maitim na katangian ay madaling paghinalaan na isang masamang espiritong Panginoon, na nagdudulot ng hindi kinakailangang gulo. Hindi ako papayagan ni nanay na magpakita sa harap ng mga tao. Ang dalawang elemento ng liwanag at kadiliman ay magkasalungat din sa isa't isa. Sa pangkalahatan sa ilalim ng mga pangyayari, walang paraan upang magamit ang mga ito ng magkasama. Sinabi ni Tang Wulan, kung gayon, ano ang kinalaman nito sa aking martial soul? Ngumiti si Guyu at nagsabi, ang makulay na dragon ang kumokontrol sa mga elemento, at ang ginintoang dragon ang kumokontrol sa katawan. Ayon sa alamat, ang Diyos ng dragon ay minsang nahati sa dalawang uri ng mga dragon, ang isa ay ang gintong dragon, at ang isa ay ang makulay na dragon. Ano sa palagay mo ang relasyon? Kaya, ang pagsasanib ng ating martial arts ay nagmula dito. Hindi mo mararamdaman ang hininga ng dragon sa katawan ko. Normal lang. Ang mga katangian ng dragon ko ay hindi lalabas hanggang sa ika-7 ring cultivation base. Pero ramdam ko ang hininga ng dugong gintong dragon sa iyo. Puro gintong dugo ng dragon. Kaya't gagawa ako sa iyo. Pagkasabi nito, huminto siya, bahagyang namumula ang kanyang magandang mukha. Anyway, ito ay dahil dito kaya natin magsagawa ng martial arts fusion skills. Ang Shenlong transformation natin ay talagang pagsasama-sama ng mga elemento at chi at dugo para makamit ang kabuuan. Kaya't tayo ay napakalakas. Ngunit ang ating cultivation ay napakasama pa rin, at hindi natin talaga magagamit ang kapangyarihan ni Shen kung bakit napakahina. Pagkatapos pakinggan ang kanyang paliwanag, napagtanto ni Tang Wulan na ang martial soul fusion skill sa pagitan niya at ni Guyu ay hindi aksidenteng lumitaw, ngunit alam ito ni Guyu sa simula pa lang. No wonder iba siya sa sarili niya at sa iba, ito pala ay dahil sa martial soul. Isang kakaibang pakiramdam din ang pumuno sa puso ni Tang Wulan, ngunit sa kasamaang palad, hindi niya magagamit ng madalas si Shenlong sa hinaharap. Kung hindi, natatakot ako na ang aking selyo ay hindi mananatili sa unang lugar. Hayaan ang ika-4 na selyo sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung kailan ko masisira ang lahat ng 18 selyo. Okay, tapos ka na, let's go. Naglabas si Guyu ng utos ng pagpapaalis. Ngumiti si Tang Wulan at sinabi, bakit ako nagmamadali? Hindi ba dapat pag-usapan natin kung paano gamitin ang Shenlong transformation? Sa totoo lang, ang Shenlong transformation na ito ay nakagawa ng kaunting pinsala sa aking katawan. Hindi magagamit. Masakit ba ang iyong katawan? Ang ibig mo bang sabihin ay kahinaan, o? Nagtatakang tanong ni Guyu. Si Tang Wulan ay tahimik, at ang mga bagay na nakatatak sa kanyang katawan ay talagang hindi malalaman. Hindi naman sa ayaw niyang sabihin, pero ayaw niyang trituhin siya bilang isang halimaw. Iba kasi ang sitwasyon niya sa lahat ng partner niya. Gayunpaman, sinabi ni Guyu sa kanyang sarili ang lahat ng sekreto ng kanyang martial arts spirit, kung itatago niya itong muli. Hindi masabi. Sa sandaling ito, biglang narinig ng isip ni Tang Wulan ang boses ni Old Tang. Nang inag ang puso ni Tang Wulan. Wala lang pero sobrang lakas ng energy, at medyo malakas yung impact. Feeling ko medyo nasira yung meridian ko. Sabi ni Tang Wulan habang siya ay tumayo, kung ganoon mauna na ako. Pinanood siya ni Guyu na tumayo at umalis, bahagyang gumalaw ang kanyang puso. Ang hitsura ni Tang Wulan ngayon ay malinaw na may gustong sabihin sa kanyang sarili, ngunit sa huli ay hindi niya ito sinabi. Ano kaya ang sasabihin niya? Umalis si Tang Wulan sa dormitoryo ni Guyu, diretsyong bumalik sa kanyang dormitoryo, at nagtanong sa kanyang puso, anong problema, Old Tang? Makulay na Dragon Martial Soul, hindi ko pa ito narinig.
May mga sinabi siyang mali. Noon, ang Dragon God ay nahati sa dalawa at naging Golden Dragon King at Silver Dragon King. Ang nakatatak sa iyong katawan ay ang kapangyarihan ng Golden Dragon King, at hindi ito ang gintong dragon. Ang gintong dragon ay ang mga mata ng Golden Dragon King na kadugo ng dragon na ito. Ngunit ang dragon ay ang kadugo ng dragon na ito. Silver Dragon. Ito ay medyo kakaiba, kailangan kong pag-isipan ito kung ang makulay na dragon ay pilak ang mga inapo ng Dragon King ay may dugo ng Silver Dragon King, kaya natatag ang kanyang martial spirit, ngunit, tandaan, hindi mo maaaring sabihin sa sinuman ang tungkol sa 18 seal ng Golden Dragon King sa iyong katawan. Mabuti. Natarante si Tang Wulan, mukhang komplikado. Noon pa man ay alam na niya na ang kanyang Golden Dragon King bloodline ay ang pinakamakapangyarihan sa mga dragon, at maging ang maliwanag na sagradong espiritu ng dragon ni Long Chen ay maaapektuhan ng malaki kapag siya ay nalagutan ng hininga. Ang martial soul ni Guyu ay isang makulay na dragon na talagang nakakagulat. Sa pagtatapos ng huling pagsusulit, na may average na mga parangal ng akademya at mga marka ng lahat, walang natanggal sa unang baitang klase. Masasabing tuwang-tuwa ang lahat. Pagkatapos gumawa ng simpleng huling buod si Shen Yi, inihayag niya ang holiday. Bagamat isang semestre pa lang, para sa mga first-year freshman na ito, masasabing sobra-sobra at sobra-sobra na ang semestreng ito. Hindi ko alam kung ilang beses na silang nagsumikap kaysa sa nakaraang akademya. Sa huli, ang pagiging manatiling at magpatuloy sa pag-aaral ang pinakamagandang resulta. Sa semestreng ito, naranasan nila ang labanan sa pagitan ng monitor at ng komite ng klase, ang labanan sa pagitan ng pangkat ng Tang Wulan at ng mga batang miyembro ng listahan ng talento, at ang kompetisyon upang talunin ang ikalawang baitang ng unang baitang. Sa loob lamang ng isang semestre, karamihan sa mga mag-aaral ay natukoy na ang kanilang mga layunin at binuo sa direksyon ng kanilang mga layunin. Tila walang masyadong itinuro ang Shrek Academy, ngunit ang kapaligiran dito lamang ay nagbago ng malaki para sa kanila at maraming pinaghalo. Ang balita na dinala ni Tang Wulan ang kanyang mga partner sa Sun Moon Royal Soul Master Academy at tinalo sila sa mga huling pagsusulit ay kumalat sa buong labas ng courtyard, at lahat sila ay nasa limelight saglit. Bilang karagdagan, dati niyang natalo ang pangkat ng unang baitang ng ikalawang baitang kasama ang kanyang mga kasosyo. Ang unang baitang ng klase na ito ay tinaguri ang pinakamalakas na klase ng freshman sa Shrek Academy sa isang siglo. Pagkatapos ng klase, pagbalik sa dormitoryo, tinawag ni Tang Wulan ang kanyang mga kaibigan, dumating din sina Yuan Enyahui at Le Zhenggayo. Ano ang plano mo pagkatapos ng bakasyon? Tutuloy ka ba sa kolehiyo o uuwi ka? Tanong ni Tang Wulan. Ang problema lang niya ngayon ay pagkatapos ng kolehiyo ay magbabakasyon din ang Carinderia. Ang problemang ito ng pagkain ay medyo mahirap. Sinabi ni Guyu, uuwi muna ako, at pagkatapos ay babalik sa Spirit Tower para mag-aral sa loob ng ilang panahon. Isang buwan lang ang kabuuang bakasyon. Sinabi ni Xie, gusto kong umuwi, ngunit palagi akong magsisikap na magsaka. End of this chapters. For more videos, please like, share and subscribe.